Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa ating 176 Climate Forum. So, nahandog po ulit sa inyo ng pag-asa ang ating Weather and Climate Authority. So, I hope po lahat tayo ay nasa at kanya-kanya na nating pwesto dahil tayo po ay officially nang magsisimula sa ating Climate Forum ngayong araw. And if you can also share this link sa ating mga colleagues from other agency, kahit po yung ating mga kaibigan or family, pwede nyo din pong i-share itong ating link. We are also live sa ating Facebook at YouTube page. So to start our ceremonies ngayong umaga, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-participate sa ating prayer and national anthem to be followed by the Pag-asa hymn. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Sa
gitna man ng unos, ay kabalikan, kagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa pagtuyon, sa bawat panahon, aasang pag-asa ko. Pag-asa ko. Maraming salamat po for your cooperation sa ating opening ceremonies, and apologies po for not introducing myself properly. Bali ako po si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, and I will be your MC for today's Climate Forum. So to officially welcome our participants na kasalukuyan pong nanonood sa atin dito sa Zoom, as well as sa ating Facebook at YouTube Live, kung saan umaabot na din po ang ating mga viewers ng around 100 live viewers po sa ating social media. May I call on the Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villaferte II. Thank you very much, Val. To our colleagues from Pag-asa and also from different government agencies, as well as to our regular attendees and esteemed guests for our 176th Climate Forum. It's my pleasure to welcome you all and pleasant morning to everyone. Actually, this month, September, we have experienced several tropical cyclones. In fact, about 5 of them already. And we don't know whether there's still another one to form before this month ends. Perhaps our colleagues from the Climate Monitoring and Prediction section can probably provide us updates pertaining to that. And this is actually somewhat already above the average number of tropical cyclones that we expect during the month of September. And therefore, with this Climate Forum, the 176th Climate Forum, our colleagues from the Weather Division will provide us updates pertaining to the weather systems that is currently affecting us. Actually, in our daily synopsis today, is the easterlies, which is affecting us. And in the coming days, in the next at least 5 days, they will also provide us updates pertaining to what are we going to expect in our weather. And then, of course, our colleagues from the Hydrometeorology Division will also provide us updates pertaining to the status of the dams, whether there are already enough or sufficient amount of water stored in our dams as we prepare, of course, in the next few months up to at least 6 months. And then our colleagues from the Climate Monitoring and Prediction sections will also provide us updates on what we are going to expect, at least in the next 2 weeks. And then after that, another climatologist will provide us updates on what we are going to expect in the next 6 months. So the remaining quarter of this year until the next quarter of the following year, in 2025. So without, I think, further ado, may I now call our colleague, Ms. Val, to proceed with the succeeding part of our forum. Again, thank you very much, and good morning, everyone. Maraming salamat po, Doc Moore, and we are very pleased po to have you welcome our participants or our audience from all over the Philippines. And sinabi nga po ni Doc Moore, yung importansya nitong ginagawa nating climate forums at sa pagbibigay ng information natin sa iba't ibang klase ng ating weather forecast. So before we proceed with the different presentations mula sa ating mga colleagues dito sa Pag-asa, maaari lamang po na mag-conduct tayo ng mini some photo opportunities lang po. And may I call on Mr. Jeremiah Morales to help us to capture our photo ops. Thank you.
Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so habang nag-open po yung ating mga participants ng kanilang mga camera, once again, welcome po sa ating 176 Climate Forum. And maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta ninyo dito sa ating buwan ng ginagawang forum, no? And para po ma-recognize natin yung mga participants na kasama natin dito sa Zoom, request ko lang po sana if pwede tayong mag-rename para later po, if sa break, pwede nating i-recognize yung mga kasamahan natin dito. So, in total, meron po tayong 3 panels. 3 panels po para sa ating photo op. Ayan, may mga nag-open pa ng kanilang mga cameras. Ayan. Good morning po, good morning. So welcome po, welcome. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, so 4 panels na po siya. I guess we can now proceed po sa pag-take ng ating photos. So let's start with the first panel po. I will count from 1 to 3 and then smile lang po tayo all throughout na. Okay po? 1, 2, 3, smile. Next panel. 1, 2, 3, smile. Next panel. 1, 2, 3, smile. And then last panel po. 1, 2, 3, smile. Thank you very much po. And pwede nyo na pong i-close yung cameras nyo if hindi kaya ng internet panel. So back to you, Val. Thank you very much. Maraming salamat, Sir Jeremiah, for your assistance and also for our photo opportunity. So, to recognize na din, bilang nabanggit na ni Sir Jeremiah, itong ating mga participants. So, we have participants mula sa ating LGUs all over the Philippines and then from the MDRRMs po. So, welcome po sa ating 176 Climate Forum. Of course, we also have our participants from the media. So, I see someone po from UNTV, I think from ABS-CBN. We also have some participants as well. And then we also have participants naman galing sa, of course, sa mga Regional Services Division ng Pag-asa. Maraming salamat po sa pag-join again dito sa ating 176 Climate Forum. We also have someone from PCA. So, salamat po. And if you can also spread the news regarding sa ating kinakandak na Climate Forum. So this is a monthly Climate Forum po. So if you are interested, lagi naman po natin itong ginagawa at the end of the month. So to proceed na po sa ating first presentation, na ibibigay naman sa atin ni Ms. Veronica C. Torres, Weather Specialist 1 of the Weather Division for the weather updates. Ma'am Veronica. Thank you po, Ma'am Val. So, let me share my screen. So, kita naman na po yung ating screen, no? Let's start po yung ating weather update for today, September 25, 2024. So, katulad nga nung mga nakaraang araw, itong easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko, patuloy pa rin yung epekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. And unlike kahapon na may mga areas na pinaulan itong easterlies, ngayon na expectation natin ay sa Metro Manila and the whole country, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasama naman natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory, o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. And then, punta naman na tayo sa ating 5-day weather forecast. So, kagaya nga na nabanggit natin, easterlies nakaka-apekto Southern Luzon and also sa may Visayas. And then, for today, asahan pa nga rin natin fair weather conditions aside from mga tsansa ng mga localized thunderstorms. And then, by tomorrow or Thursday and Friday, ito nga, meron na tayong posibleng LPA o low pressure area na ma-develop sa loob ng ating PAR east ng extreme northern Luzon. So pwede itong magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa may Batanes and Babuyan Islands. And then aside sa mga areas na to na nasa extreme northern Luzon, recording in progress.
ay posibleng makaranas ng mga isolated rain showers or thunderstorm. And then, Saturday to Sunday, ito ang nabanggit nating LPA ay posibleng mag-develop at maging isang tropical depression. So, kung ito ay maging TD na, posibleng itong kumilos papuntang Hilagang Kanluran, papuntang Japan area. And then, yung extreme northern Luzon, expected na magkaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog, and then posible nga din yung mga malalakas na hangin then dahil sa tropical depression. And then the rest of the country, isolated rain showers or thunderstorms. So, yun lang po muna sa presentation namin from weather forecasting. So, patuloy tayong maki-update sa ilalabas ng Pag-asa para malaman natin kung ano ba yung magiging progression nitong LPA na posible natin i-monitor by tomorrow. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Veronica, for that weather update. So nakita nga po natin mula sa presentation ni Ma'am Veronica ang possible LPA formation by Thursday or Friday. And it's possible development naman itong LPA natin into a tropical depression nga na maaaring makaapekto sa may ibang bahagi ng Northern Luzon. So gusto ko lang din i-highlight yung nabanggit ni Ma'am Veronica. Aside po dito sa ating central office, yung ating pong mga opisina sa ating Regional Services Division, naglalabas din po tayo ng mga advisories, especially regarding sa mga thunderstorms and heavy rainfall. So, kung kayo po ay nasa ibang parte pa po ng ating malayo sa NCR, as well as NCR actually, naglalabas din po yan tayo dito ng ating heavy rainfall warning and other advisories. So, you can just check po, lagi po yan nag-update sa ating social media pages. So, again, maraming salamat po, Ma'am Veronica, for that weather update. Next naman po sa ating program ngayong araw is a status of dams or updates naman sa ating mga dams to be given to us by the Senior Weather Specialist from the Hydrometeorology Division, Ms. Rosalie C. Pagulayan. Good morning po, Ma'am Rosalie. Good morning po. Thank you, Ms. Paul. So magandang umaga po sa inyong lahat. Let me just share my screen with you. Okay, so okay naman na po yung Okay naman po, no? Yes po, ma'am. Kita pa i-presenter view na lang. So okay na po. Okay So na. magandang umaga po uli. So to present to you the status of the monitor dams for today. So ito po, I think you're all very familiar with this map, together with the location of the major river basins, and encompassing that are the major dams that we are also monitoring in close coordination with the dam offices, the National Power Corporation and the National Irrigation Administration. So for the status of the dam as of today po ito, no? So as of 8 a.m., so ang Angat po ay meron pong pagbaba ng 0.11 meters from its yesterday's elevation of 195.55 to 195.44 today. And para naman po sa IPO, wala pong change. Status ko po yung kanya pong elevation at 100.31. Ang lamesa po ay may pagtaas po ng 0.13 from 79.44 to 79.57 meters for Ambuklaw. And Binga, meron po siyang both na pagtaas na 0.23 and 0.08 meters respectively. And for San Roque po, meron po siyang pagtaas ng 0.33 meters from 272.75 to 273.08 meters as of 8 a.m. today. And for Pantabangan, meron po siyang pagtaas ng 0.26 meters from 200.53 to 200.79 meters. And for Magat po ay meron pong pagtaas ng 0.18 meters from 186.12 to 186.30. At for the Caliraya, may pagbaba po ng 0.14 meters from 287.02 to 286.88 as of today.
So ito po, ano po ba yung mga naging impacts ng mga bagyo or yung mga tropical cyclones that entered the Philippine area of responsibility as mentioned by Dr. Villaferte a while ago. So ano po ba yung naging responses ng mga dams, monitored dams with this for tropical cyclones that we have for the month of September. So unahin ko po yung San Roque, no? So kung titignan nyo po, ito po yung naging behavior ng Ambuklao and Binga during that period. So ito po yun actually within this period lamang po. Pointer option. Okay. So actually ito po yung September. So medyo hindi siya nakikita yung pagbabago pero ito po nagkaroon po ng spilling operation for Ambuklao Binga starting September 16. So I think this is during the occurrence of TB Hener. So meron po, ito po, continuous po, nag-continue po ito hanggang dito po kay, I think it's kay Igme. So ang starting, so mag-focus po ako sa San Roque kasi nung nagkaroon po ng spilling elevation, all the waters that were released by Ambuklao and Binga, lahat po yan ay sasaluhin ng San Roque Dam. So dahil po, kung titignan nyo po itong mapa on the left side, ay cascading dams po itong tatlong ito, Ambuklao, Binga, then San Roque po, dun sa area na po ng Pangasinan. So kung makikita nyo po, meron po akong nilagay dito. Ito po yung mga halos nag-overlap po yung ibang mga tropical cyclones, ano? So ito po, and actually ito pong effect po na ito, yung pagtaas po ng elevation ng San Roque, it's a combined effect ng pag-ulan and at the same time, ito po mga releases ng floodwaters from Ambuklao and Binga. So starting elevation for September 1 is at 252.83 and as of yesterday 8 a.m. ay nasa 272.75 po. So recorded rainfall for this month, for this period 01 to 23 of September is nasa 464.2 as compared dun sa forecast rainfall po na 530.6 millimeters for the month of September. And for the increase in elevation for this month is almost 20 meters. So ito po, it's reflected here dito po sa graph na ito. Okay, and for Pantabangan naman po, so ito po yung kanyang hyetograph. So ito po yung naging starting elevation niya for the month of September, 190.21. And it ended up yesterday at 200.53, an increase of 10.32 meters. Recorded rainfall niya po ay nasa 308.16. Ito po ay running total, 308.16 as compared to its forecast rainfall na 374.3 millimeters. Okay, for the Magat Dam naman po, ito po ay nagkaroon din po sila ng spilling operation from September 12 up to September 23. So ito po yung naging behavior ng kanyang elevation during this period. Actually, ito po ay for the whole month of September. So ito po yung start nung, I think this is September 12. I think this is for Bibingka. So hanggang dito po sa September 23. So it started at 184.19 at September 1 and September 4 ay nasa 186.10. So recorded rainfall po for this period as of 4 p.m. yesterday ay nasa 250.55 as compared to 430.8 millimeters forecast rainfall for the month of September. So meron po siyang pag-increase ng 1.91 meters. So bakit po hindi siya ganun kalaki siguro, no, kung tatanungin po ninyo. So ito po yung inflow versus the outflow that ito po lamang yung recorded na spilling operation na nangyari for Magat Dam. So it started at September 12 ng 1 gate, 1 meter. And ito po yung kanyang, the blue line, ay ito po yung naging inflow. And kung titingnan nyo po, ito po yung purple ay yun po yung outflow. Ibig sabihin, ito po yung combined na po ito, combination ng baligatan, yung sa ginagamit po for generation, power generation, at para din po doon sa
sa spillway, sa gate operation po. So combination po ito. So all of this, kaya ko po kinumbine because all of this will be going to the same river, doon po sa Magat River. So it started with 1 gate 1 meter, then nagkaroon po ng pagtaas. And for the period of 13 to 20 September, 2 gates at 3 meters, then nag-reduce po sila hanggang it fully closed on yesterday, on the 23rd of September at elevation 185.82. So baka po tatanungin nyo bakit po nag-continuous yung spillway operation while hindi naman po na-reach yung 190 millimeters na normal high water level for Magat River, Magat Dam, ito po kasi we are already approaching yung pong tinatawag na nasa na po tayo, amihanan. So kung titignan nyo po yung historical record po ng Magat Dam, so medyo dito po nakaka-experience po ng pagtaas talaga ng elevation ng Magat Dam pagdating po ng last quarter of the year. So this is in preparation for this period kung saan mataas po yung magiging inflow for the reservoir. So kaya po ganyan, ni taper off po yung elevation so that they could have a larger buffer zone for in the event po na mas malalakas po yung magiging inflow for the last quarter of this year. And for Angat Dam, so starting elevation niya po is 183.58. And as of yesterday, 8 a.m. ay nasa 195.55. So it is an increase of 11.97 meters in elevation. At ang running total po niya ng recorded basin rainfall ay nasa 674.3 as compared to 360.7 millimeters na forecast rainfall for the month of September. Okay, so ano po ba yung what could be expected given the forecast rainfall and this dam allocation? What will be the expected reservoir elevation by the end of October? Ito po siya. So we expect an increase in the elevation from 195.55 as of yesterday to 198.33 for Angat. And for San Roque, we expect an increase to 276.99, for Pantabangan 206.99, and Magat will expected to reach the 190 meters normal high water level. So ito po yung expected na yung rule curve po for the end of October. So ang deviation po niya from the normal high water given this forecast elevation. So for Angat, we have negative 11.67. So ibig sabihin kulang po siya ng 11.67 meters to reach the 210. So for San Roque, so negative 3.01, for Pantabangan 9.01 meters, and for Magat it's 3. So ito po yung estimated rainfall, single event rainfall to reach po itong mga normal high water that was written here. So for Angat, we'll still need 400 millimeters, and for San Roque, kung wala pong spill, ang Ambuklaw Binga, it will require at least 260 millimeters. Pero kung nasa almost normal high water na po yung Ambuklaw Binga, it will require only 80 millimeters ng rainfall. For Pantabangan, it will require 195, and for Magat, only 30 millimeters. So yung Magat po kasi is very sensitive po siya pagdating po sa pag-ulan. Napakalaki po ng kanyang watershed pero maliit po. Yung kanyang, as compared to its watershed, maliit po yung reservoir niya po. So kaya maliit lamang po yung kanyang requirement for a single event rainfall to reach the 190 meters na normal high water level. So with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po for that very nice explanation po, Ma'am Rosalie, from the Hydrometeorology Division. So nakita po natin sa presentation ni Ma'am Oyi yung mga nangyaring event dito sa ating mga dams, sa mga monitored dams natin, nung dumaan yung mga bagyo natin. And I think it is good to know po na mga ina-expect natin na rainfall na matanggap ng ating mga river basin or yung ating dams
para ma-reach nila yung kanilang spilling level. Especially po sa Magat Dam, kung saan ina-expect nga din according to Ma'am Oye's presentation na maaring makareceive sila ng madaming rainfall during northeast monsoon. So, if you have questions po dun sa ating presenters a while ago, you can type it dito sa ating chat box or you can reserve it mamaya po sa ating open forum. But you can also put it sa ating chat box and i-chat sa ating mga Pag-asa employees dito sa Pag-asa Teams kung gusto nyo pong gawing anonymous yung inyong questions para po ma-erase natin yan mamaya sa ating resource speakers. So to proceed na po sa next part ng ating mga presentations. So, to give us the review of climate conditions dito pong August to September 2024, may I call on Ms. Remedios L. Shervo, Senior Weather Specialist from the Climatology and Agri-Meteorology Division. Ma'am Remy. Maraming salamat, Ms. Val. Magandang umaga po sa ating lahat. Share ko lang po yung aking screen. Nadidinig na po. Yes po, ma'am. And proceed na po. Muli po, magandang umaga. Present ng climate review for August to September 1 to 22, 2024. Yung outline po ng presentation ko, mag-discuss po ako ng recent ENSO condition, weather systems na naka-apekto sa ating bansa during the forecast period. Yung climate assessment ng rainfall, temperature at mga tropical cyclones, yung impact, and then the summary. First, tingnan po natin yung ating mga ENSO indicators. Since ENSO is a large-scale variability resulting from the interaction ng ocean at atmosphere, ito po yung ating mga indicator. Yung oceanic indicator, ang nire-represent naman ng monthly SSTA or sea surface temperature anomaly dito sa Central and Eastern Equatorial Pacific sa Nino 3.4. Ang makikita po natin dito sa graph as of August 2024, this graph is from August 2022 to August 2024. Nandito po siya sa neutral graph, sa in-between, nasa neutral siya. 0.1 minus 0.1. From 0.5 kasi and minus 0.5, yun po yung ating neutral condition. And for the atmospheric indication or the SOI, which is the standardized anomaly of the mean sea level pressure difference between Tahiti and Darwin here. And for the SOI, sa ngayon, ang reading niya as of August 2024 ay positive 0.7. Later po, i-discuss to ng ating para sa outlook. Then, ENSO alert system status is La Nina alert. ENSO neutral conditions continue to prevail over the tropical Pacific Ocean. As of August 28, 2024, most climate models combined with expert judgment suggest a 66% chance of La Nina forming in September, October, November SOM 2024 season and will likely persist until the first quarter JFM of 2025. Pag i-present po namin sa climate outlook, magtutuloy-tuloy po ba itong lagina? Then, for the climate assessment, yung mga weather system po na naka-apekto sa ating bansa from August to September 22, 2024, yung meron po tayong southwest monsoon na enhance ng bagyo, yung intertropical convergence zone, easterlies, at yung mga localized thunderstorm. Mga low pressure areas natin na yung karamihan ay nabuo sa pagiging bagyo. Nagkaroon po tayo ng 6 na tropical cyclone, isa noong August at 5 noong September, BTS Lindo with international geography noong August 18 to 19, CSTS Enteng, severe tropical storm Enteng, tropical storm Purdy, tropical depression Henner, tropical storm Helen, at tropical depression Nick.
Yung mga bagyo natin, ito yung mga rainfall maps, accumulated rainfall, makikita natin dito sa graph. Pag ito yung mapa ng Pilipinas, yung mga color dyan, yun yung mga natanggap na accumulated rainfall during the passage of each typhoon. Kaya dito sa Siquijor, hindi siya ganong nagpaulan. Meron lang siyang konti dito sa Bukidnon. But si Severe Tropical Storm Enteng with International Yagi noong September 1 to 4, makikita natin dito, naglandfall siya as tropical storm in Casiguran, Aurora. Noong September 2, nag-cross siya sa Quirino, Isabela, Kalinga, Apayao, and Ilocos Norte. Bago siya lumabas sa West Philippine Sea. Makikita natin dito, napakarami niyang naging mga pag-ulan sa bandang Luzon at Bicol Region. Meron din siya sa Northern Samar. Ang sumunod naman ng bagyo is Tropical Storm Purdy noong September 13, 2024. Mapapansin niyo ang layo ng track or ni position ni T.S. Purdy. Where is field na enhance niya yung abagat, nakaroon siya ng maraming pag-ulan dito sa Mindoro, Palawan at Negros Island. Meron din siya dito sa parting nito ng Western Mindanao. Susunod naman mga bagyo ay si Tropical Depression Hinder na naglandfall naman dito sa may party ng Isabela. In-enhance din niya yung habagat, nagkaroon siya ng maraming pag-ulan dito sa Mindoro, Palawan at sa Negros Island. Then, sumunod si Tropical Storm Helen or with international name pula sa September 17 to 18, 2024. Again, mataas yung position niya, in-enhance niya yung southwest monsoon. At si TD Igme, Tropical Depression Igme, noong September 19 to 21, hindi siya nag-landfall. Kapareho din ng ibang bagyo, na-enhance din niya yung habagat. Pakita ko lamang po dito yung mga naging forecast natin during 2024 in January hanggang December 2024. Dito po sa column na to, ito yung ating mga forecast visit. Noong January hanggang April, wala po tayong natanggap na walang nangyaring bagyo sa PAR, nag-enter o nabuo sa PAR. At noong May 2024, nagkaroon nga ng isa, si Typhoon Aghon. Noong June, wala. Noong July, 2. Noong August, 1 at 5. All in all, siyam na bagyo po yung nabuo at dumaan sa Pilipinas. Isang super typhoon, isang STS, isang tropical storm, tatlong tropical storm, at tatlong tropical depression. Ito yung listing ng ating mga bagyo, name ng mga bagyo for 2024. Kung sakali mo pong mabubuong bagyo, ito po ay tatawagin po yan. Thank you sa panahon. Pakikita ko lamang dito yung mga cloudiness at yung mga weather system na yung mga nagpaulan sa atin kagaya dito, yung mga easterlies, o sabi nga kanina ni Ms. Veronica, yung mainit na hangin na galing dito sa karagatan ay nagdadala rin ng mga pag-ulan, mga southwest monsoon, kahit malayong bagyo, marami siyang cloudiness. So mga easterlies, mga low pressure areas, yung iba, outside PAR, tapos nabubuo sa Pilipinas. At itong mga weather system na to ay dudulot ng mga pagbaha, then naglilid na rin sa suspension ng mga klase at trabaho dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. For the actual rainfall for August 2024, dito sa kaliwang, ito yung mga rainfall maps. Sa kaliwa, makikita mo yung normal rainfall. Ito yung talagang natatanggap ng ating bansa during the period August. Average ng August 1991 to 2020. Normal natin, marami yung talaga siyang ulan dito sa western part. At ito naman yung na-observe dito sa gitnang mapa. Kung kukunin natin yung percent normal, makikita natin na below normal to below normal rainfall conditions sa most parts ng Luzon and Visayas. Kulay dilaw at pula dito sa Luzon and Mindanao, near normal naman to, above normal rainfall condition, yung mga verde at asul sa most part ng Visayas, Bicol Region, Central Mindanao, and the rest ng country. For the rainfall per province, tatlo yung province na nakatanggap ng way below normal, 41 yung below normal, 29 naman ang near normal rainfall at 11 yung above normal.
Pag less than 40%, pag ang ulan ay nakatanggap ng less than 40%, yun yung below normal natin. At pag more than 120% naman, above normal rainfall. Kung gusto nyo pinakita naman dito in details, in table format, yung mga rainfall per province. In terms of millimeter, ito yung mga ulan na natanggap ng per province, at ito naman yung percent normal for the whole Philippines. Actual rainfall September 1 to 22, kita natin dito halos near normal to above normal rainfall conditions in most part of Luzon at saka sa Western Visayas and Northern Samar and Western and Southern parts of Mindanao. Itong mga blue color na to. Samantalang below normal naman sa rest of Visayas and Mindanao. Kung isa-sum up natin, labing tatlo yung provinces na nakatanggap ng below normal, 10 yung near normal rainfall, at 61 provinces ay above normal rainfall. Dito sa table na to, pinuhuling highest recorded rainfall from September 1 to 22. Makikita natin, ito yung normal rainfall. Ito yung mga in terms of millimeter. Unang-una na dito nakatanggap ng Iba, San Jose, Subic Bay, halos more than 1,000 si Iba sa San Jose naman, at Subic Bay ay 926 na nagdulot naman ng mataas na. More than 20% na ulan. And rainfall per province na naka-table in terms of millimeter, ito po yun, in percent of normal. Dito natin makita yung mga lugar na nakatanggap ng below normal rainfall, yung mga yellow, namang green, yung near normal. Pakikita lamang dito, nagre-analysis si Sir Vic Manalo, binigay niya sa amin itong mga mapa nito. Pinakita lamang dito, bakit kaya naging kaunti lang ang ulan noong August? Ito kasi, August 2024 rainfall in most part of Luzon and Mindanao were below normal, while the rest is near normal and above normal. Dito, ito yung surface vector wind na observe from August 1 to 30. At this graph naman, figure naman ay yung surface vector wind na climatology. Yun yung average ng 1991 to 2020 na surface. Makita natin dito, nagkaroon daw ng breaks or lull of the southwest monsoon during the first half of the month. Doon namang second half ay nagkaroon ng disturbance together with PCD to form farther north. At yung southwest monsoon ay nag-swayed up more than the north due to the ridge of the North Pacific High. For the assessment of southwest monsoon ng September 1 to 21, mas lumakas yung climatic pattern during the period shows enhanced southwest monsoon na nag-result to near to above normal rainfall over large part of the country. While the southern and western portion of eastern Visayas and northern Mindanao naka-receive naman ng below normal rainfall. Again, re-analysis by Ms. Manalo. At yun ding enhancement attributed ng occurrences ng mga tropical cyclones sa PAR, kagaya nila SDS Enteng, ay nakaka-attribute din sa maraming pag-ulan. For the temperature assessment for August 2024, makita natin dito, ito yung mean temperature anomaly map, wherein yung mga red color, ang legend natin dito, pag nakakita kayo dito ng mga red color na bilog, ibig sabihin lamang nito, mas mainit na temperatura yung naranasan. Warmer temperature were observed in these areas, while yung namang pink ay slightly warmer. Yung white, near average o normal lang yung temperatura na naranasan nila. All in all, slightly warmer to warmer than average surface temperature were experienced in most part of the country. Ang highest and lowest recorded temperature, yung highest niya na record sa Infanta Quezon ng 37.1 noong August 15 at sa Tuguegarao 37 degrees noong August 31. For Metro Manila naman, ang pinakamainit na naranasan ay 35.9 sa NAIA. Pinakamalapig na temperatura 16.2 sa BS Ciudad Trinidad noong August 3, 16.6 Baguio City noong August 10, at sa Metro Manila ang pinakamalamig ay 24.2
sa NAIA Pasay City noong August 2. May mga station tayo na na-surpass yung kanilang extreme record for August 2024, kagaya ni Tanay Rizal. Ang new record highest niya ay 31.5 na na-record noong August 16, 2024, samantalang yung dating extreme niya ay 31 noong August 11, 2017. Si Malaybalay Bukidnon din, nakapag-record siya ng 34.6 noong August 6, 2024, samantalang yung dating extreme niya ay 34 noong August 31, 2021. Para sa minimum temperature, wala pong na-surpass na na-observe na temperature. For September 1 to 22 temperature assessment, makikita natin dito halos buong bansa near to slightly warmer than average surface temperature were observed in most part of the country. Except in some areas which experience, maliban lamang dito, halos lahat sila puro puti, maliban lang dito sa mga ibang area na nakaranas ng warmer temperature, at itong isa na to ay slightly warmer. For the highest and lowest recorded temperature, 37.2 na itala sa Butuan City noong September 7, 36.4 sa Catbalogan, Western Samar noong September 6. At para sa Metro Manila, ang pinakamainit ay 34.2 degrees centigrade sa NAIA. Ang pinakamalamig naman ay naitala din sa NAIA no, na 23.6 noong September 2. Sa Baguio City, 16.4 noong September 8. At sa BSU La Trinidad, 17.7 noong September 8. For the surpass extreme record for September 2024, as of September 2022, na-surpass ni Butuan City na 37.2 noong September 7, 2024, yung dati niyang record na 36.5 na naitala naman noong September 17, 2022. Yung mga susunod pong slide, ito yung courtesy ng ating mga regional, Pag-asa Regional Services Division. Yung pong nire-report nila, hiningi ko po para i-present natin dito. First, si Tropical Cyclone Enteng flood impacts in Bicol Region ng September 1 to 2, 2024. Ito po yung mga pagbaha na nangyari sa Naga City, sa Piyudoran Albay, sa Minalaba, Camarines Sur, again sa Camarines Sur, sa Kamalig Albay, sa Libon Albay, sa Ligap, halos puro baha. Labo, Camarines Norte. Yung significant impacts naman po from National Capital Region, PRSD, Tropical Cyclone impacts ni Tropical Cyclone in Habagat dito sa Metro Manila, makikita niyo po, ito yung mga naging mga pagbaha sa SLEX, sa NLEX, sa Cavite City, sa Parañaque, halos buong. Ang dami sa Lucena City, sa Mauban, sa Bay Laguna, sa Valenzuela. Sa Valenzuela, ang laki po ng tubig. Sa Quezon City at sa Malabon. For the monitored impacts naman, TD-HINER, courtesy naman ng Northern Luzon PRSD, halos maraming lugar sa kanila, maraming probinsya ang nag-declare ng walang pasok. Sa Tugigaraw, sa Batak, sa Pangasinan, sa Nueva Vizcaya, Quirino, sa Aurora, at dito sa La Union, Kalinga, Isabela, and Abra. Meron pa ba sa Quirino? Yung pictures po and info, credit po to the rightful owner. Maraming salamat sa picture. And then, ito yung mga pagbaha, landslide na nangyari sa Nueva Vizcaya, yung mga bridges not passable, mga landslide sa Northern Luzon pa rin, sa Benguet, sa Quirino, sa Kalinga, nagbitak yung lupa sa Apayao landslide, sa Abra, kanilang ilog ay nag-overflow. Then, for the Visayas PRSD, Esperde, TD-HINER, and Habagat. Sa Occidental Mindoro, marami ring lugar na nag-declare ng walang pasok sa office at saka sa mga school. Mga landslide na nangyari dito sa Cebu, walang pasok. Mga face-to-face classes suspended. Sa Eastern Visayas, sa Central Visayas, yan, pagbaha. Then, sa Western Visayas, mga class suspension. For the Mindanao PRS,
mga landslide na nangyari noong September 13 and 14, dito sa mga suspension ng klase, dito sa Maguindanao del Norte, sa Kabuntalan, Sikaya, Bukana, and then dito nga sa Zamboanga del Norte yan. Apo Park, Sultan Kudarat. For the situational report number 22 for the effects of PC, Enteng, and Southwest Monsoon as of September 14, 2024, galing po ito sa website ng NDRRMC. Ito po yung kanilang website. 18 yung mga regions affected. Yung affected population niya ay 804,440 mga affected persons. Ito yung mga regions, 10 regions, 40 provinces. At nagkaroon po siya ng maraming casualties. All in all, 21 ang naka-reported casualties niya, injured 22 at may nawawala pa pong 26. Para naman sa damage to agriculture, ito yung affected farmers. Then, cost of damage to livestock, 16,000. Yung estimated cost of damage to agriculture according to NDRRMC sa DA is 1,907,626,468.43. Meron din po silang estimated cost of damage infrastructure at 41 municipalities declared under state of calamity. For CTREP number 20, for the combined effects ng Southwest Monsoon and Southwest Monsoon ni TC Purdy, Henner, Helen, as of September 24, 2024, ang regions affected ay 14. Ito po yung affected population. Karoon din po siya ng casualties. 25 ang reported dead. 16 ang injured at 3 ang nawawala. 625 yung mga municipalities na nag-class suspension. Yung damage to infrastructure na 22,687,500. Damage to agriculture na nag-total ng 600,831,660. And for the summary, ENSA alert system status is La Nina alert for the rainfall ng August 2024, way below normal to below normal rainfall in most parts of Luzon and Mindanao, at near normal to above normal rainfall naman sa most parts of Visayas, Bicol region, Central Mindanao, and the rest of the country. Ang naranasan naman nilang temperatura ay slightly warmer to warmer than average temperature in most parts of dito sa most parts of the country. For September 1 to 22, near normal to above normal rainfall sa most parts of Luzon, Western Visayas, Northern Samar, Western and Southern parts of Mindanao, while below normal naman rainfall conditions sa rest of Visayas and Mindanao. In most parts ng country, near to slightly warmer than average ang naranasan. Maliban lamang sa ibang areas na naka-experience ng warmer temperatures. Yung po mga information namin, pwede nyo pong ma-reach dito sa mga website na to. At meron din po kami sa Facebook, kung gusto nyo tumawag or may ma-inquire kayo dito sa aming mga local. Ito po yung mga number, rank light at local number. Ayun lamang po at maraming salamat. Back to you, Ms. Val. Maraming salamat po, Ma'am Remy, of course, for showing us yung status ng ating ENSO nitong nakaraang buwan, nitong August up to the latest updates natin sa kanya. So nakita nga natin no, na sa presentation ni Ma'am Remy na nitong nakaraang buwan, ang ating ENSO indicators, yung pinakita po ni Ma'am Remy, na SSTA at yung ating OLR, pareho pong nasa, SOI, pareho pong nasa ENSO neutral condition, as well as yung mga naging epekto ng 5 TC and 6 po pala. So kapag kasama pa yung sa dumaan nung August na nakapagpa-enhance nung epekto ng Southwest Monsoon sa ating bansa. So I hope kung may mga kasamahan po tayo dito na nakikinig sa ating climate forum, na naapektuhan nitong mga bagyo na to, sana po ay okay na kayo at kahit paano nakaka-recover na tayo mula dito sa pagdaan nitong 5 bagyo na ito. And hopefully, makikita po natin sa climate outlook mamaya kung ilan pa yung i-expect natin ng mga bagyo na maaaring dumaan sa ating bansa. With that, I think we can proceed to the
next presentation to give us the sub-seasonal to seasonal forecast for from Climatology and Agrimeteorology Division, Weather Specialist 1, Mr. Ryan T. Ocampo. Maraming salamat, Binibining Val. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat po at kasama namin kayo sa ika-176 na Climate Forum. Ako po muli si Ryan D. Ocampo mula sa Climatology and Agrimeteorology Division. At iulat ko po ang subseasonal to seasonal or S2S forecast mula September 25 hanggang October 8. Narito po ang balangkas ng aking pag-iulat. So balikan lamang po natin kung ano po ang S2S forecasting, ano ang sources of predictability, at ang actual na S2S forecast natin. At panguli ang summary. So ano po ba ang subseasonal prediction? So familiar na po tayo sa weather prediction. So ito po yung near term na prediction na ginagawa sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Samantala, pamilyar na rin po tayo sa tinatawag natin na seasonal or climate predictions na mula po isang buwan hanggang 6 na buwan. Ang subseasonal prediction naman po, ito po ay ang tulay na nagdidikit sa weather prediction at sa seasonal prediction. So ang goal po nito, ang layunin ay upang ma-improve ang skill at pang-unawa natin sa ibang mga high impact weather events gaya na lamang po ng mga bagyo. Ano po ba ang mga karaniwang sources o pinanggagalingan ng ng skill sa pag-predict ng subseasonal events? So una na po rito ang tinatawag na Madden-Julian Oscillation or MJO. Ang mga ocean, land, and ice surface conditions kagaya ng El Niño Southern Oscillation, soil moisture, snow cover, stratospheric and stratosphere-troposphere interaction. Pagtuunan po natin ng pansin ang MJO. So ano po ba ito? So narito po sa kanang bahagi ng inyong screen ang schematic ng MJO. So ito po ay isang interseasonal o subseasonal na eastward moving disturbance ng clouds, hangin, pag-uulan, pressure at gayon din po sa ating mga karagatan. So tingnan lamang po natin ito. So sa lower level o sa lower level ng ating atmosphere, mayroon pong pagsasalubong ng mga hangin. Kaya naman po nagkakaroon po ng upward motion at ito po nagdadala ng pag-uulan dun sa area kung saan mayroon pong pagsasalubong ng hangin. Samantala sa upper level ng atmosphere, meron pong divergence o pag-iwalay ng direksyon ng hangin. So, ayun po. Samantala sa ibang bahagi naman po, meron pong downward motion ng air vertically. Kaya naman po sa may lower level ay nagkakaroon po ng divergence ng hangin. Kaya naman po ang weather conditions doon ay maaraw at tuyot. So ito po ay isang oscillation, ano? So umiikot po ito sa tropical areas ng about 30 to 60 days. So ito po ay naunang na-report ng mga scientifico na sina Roland Madden and Paul Julian. Although meron pong Chinese na scientist na nakapag-publish po nito noong 1963 pa. So, narito po ang isang animation ng, ayan, hindi po siya nag-animate, pasensya na po. So, dahil ito nga po ay isang eastward moving tropical disturbance, so kailangan po natin itong parang ma-monitor or ma-track. So, ang mga scientifico po ay nakapag-devise o nakapaggawa po ng paraan upang ma-track ang paggalaw ng MJO. So, ito, kung mapansin po ninyo, para siyang orasan. So, meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, paikot po siya. Although, kabaliktaran po ito ng paggalaw ng orasan natin. Ano? So, kung mapansin po ninyo, meron siyang numbers. So, at meron din pong lugar. So, halimbawa, sa number 2 at number 3, Indian Ocean, number 4 at number 5, Maritime Continent, at number 6 at number 7, Western Pacific, number 1 at number 8, ito naman po ay sa Western Hemisphere Africa. So, ang mga numbers po na ito ay tinatawag natin na phase.
So kung nasan po ang Pilipinas, ito po ay ang Pilipinas po ay nasa maritime continent. So nasa phase 4 and 5 po tayo. So kung ang sentro po ng MJO ay nasa maritime continent, so magdadala po ito ng mas higit na maulan na environment. Samantala kapag nasa ibang phase naman po ang sentro ng MJO ay hindi po ganun ka-ulan o mas araw na panahon po ang mararanasan natin. So ito lamang po ay description ng nitong phase diagram na ito. So ayun nga po, binibigyan lamang po nito ng description kung gaano po kalakas yung MJO na signal at kung nasaan na po ang MJO. At kadalasan po kapag ang index po ay nasa loob nitong bilog na ito, tinatawag natin na unit circle, kino-consider po ito na mahina na signal. Samantala kapag nasa labas naman po o greater than 1, sinasabi po na malakas or strong ang MJO signal. So ayun po, nabanggit natin kanina, anti-clockwise direction. So ano po ba ang parang manifestations nitong mga phases na ito? So kung mapapansin po ninyo, ano po siya, 1 to 8. At samantala kapag brown o kayumanggi po na kulay, ibig sabihin po ay mas tuyo o mas kaunting ulan kaysa karaniwan ang natatanggap. Samantala kapag luntian, berde o kaya naman po ay blue, ibig sabihin po ay mas maulan kaysa sa karaniwan. So kung mapapansin po ninyo, dito po ang Pilipinas. So phases 4, 5, 6 at minsan po umaabot ng phase 7 kung saan mayroong mas higit na wetter than usual ang nararanasan. Samantala sa ibang phases naman po, ang nakikita po natin ay drier o mas tuyot kaysa sa karaniwan. So bakit po ba natin kailangang i-monitor kung nasa MJO? So ayon po sa pag-aaral ni Dr. Bagtasa, so maaari po nitong i-enhance o yun nga po, mas lalong palakasin o pahinain ng pag-uulan sa equatorial area kasama na po ang Pilipinas. So ito po, ang phase diagram po muli, phases 1 to 8. So ito po ay average mula June, July, August at September. So kung mapansin po ninyo, so pag mas blue o mas bughaw, ito po ay mas mataas na pag-uulan kaysa karaniwan, samantalang kapag kayumanggi naman po ay mas kaunti kaysa karaniwan na pag-uulan. So mapapansin po natin, may mga bahagi na po ng Pilipinas, lalo na po sa Eastern Visayas at sa Mindanao, phase 3 pa lamang po ay nakakaranas na po ng higit na pag-uulan kaysa karaniwan. Bagamat ang mas malaking bahagi po ng Pilipinas ay nakaranas ng mas mataas na pag-uulan kaysa karaniwan sa phases 4 hanggang 7. So bukod sa pagpapataas ng posibilidad ng enhance or suppress ng rainfall, so ang MJO din po ayon sa pananaliksik ay maaring bunsod ng pagbubuo ng mga bagyo. So within PAR at pwede din po sa labas ng PAR. So dahil po dito, maaari pong makaapekto ito sa ating mga livelihoods, ating pong ekonomiya. So tingnan lamang po natin kung nasa na po ba ang MJO. So narito po, excuse me. So ito po ay ang summary po nung wind sa upper level ng ating atmosphere. So kapag mas kayumanggi po, ibig sabihin po nito ay mas conducive, mas unfavorable po ito sa pagbubuo ng pag-uulan o tinatawag natin na mas tuyot kaysa karaniwan. Samantalang kapag luntian naman po o bughaw, ibig sabihin lamang po nito ay favorable o mas mataas ang tsansa ng pag-uulan kaysa karaniwan. So kung mapapansin po ninyo, simula po September, so mas berde na po dito sa area nito kung saan po nasaan ang Pilipinas. At ito rin po ang pinapakita ng ating phase diagram. So kung mapansin po ninyo, so sa September, yung kulay pula po ay nasa labas po siya ng ating unit circle. Sabihin meron pong malakas na signal ng MJO at
tumawid po siya sa maritime continent kung nasaan po ang Pilipinas. At ngayon po ay nasa Western Pacific naman po ang sentro ng MJO. So ano naman po ang ating forecast? So ito po pinapakita natin phase diagram pa rin po ng MJO. Ito po ay mga global models mula sa international forecasting agencies, ano. So kung mapansin po ninyo ay ang yung kulay pula po pala excuse me, ay para po sa week 1 na forecast. Samantalang ang kulay asul naman po ay para sa week 2 na forecast. So kung mapansin po ninyo, parehas po sila na nagsasabi na tuloy-tuloy lang po yung pag-propagate ng MJO. Subalit makikita po natin na hindi sila nagkakasundo doon sa kung gaano po kalakas yung magiging signal ng MJO. So halimbawa yung dito po sa kaliwa, sinasabi po niya na magkakaroon ng malakas na signal, samantalang yung nasa kanan naman po, sinasabi niya na medyo hindi po ganoon kalakasan. At magkagayon pa man, itong signal na ito ay hindi po sa maritime continent, no? So nasa labas po siya, nasa ibang bahagi po siya ng mundo. Kaya naman po ina-expect natin na mas mababa ang chance na magiging maulan. Maliban na lang po syempre kung meron pong mga bagyo. So ano pa po ba ang ibang sources of predictability? So sinasabi lamang po nito na ayun po, kagaya po ng kanina, kapag mas kayo manggi po, ibig sabihin ay mababa ang tsansa ng pag-uulan, samantalang kapag luntian naman po, ibig sabihin ay mas mataas ang tsansa ng pag-uulan. So kung mapansin po ninyo, medyo hindi po consistent yung signal na nakikita natin. Magkagayon pa man, yung tinitingnan po natin dito ay yung mga equatorial waves at wala po tayong nakikita nito na ganito sa sunod na 2 linggo. At tutungo na po tayo sa actual natin na subseasonal forecast mula Setyembre 25 hanggang Oktubre 8. So unahin na po natin ang ating TC threat potential. So nasa kaliwa po ang mapa at nasa kanan naman po ang summary. So unahin na po natin yung sa week 1. So meron po tayong nakikitang dalawang systems na maaring mabuo. So kapag kulay dilaw po, ibig sabihin naman nito ay mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Samantalang kapag medyo orange po, ibig sabihin ay may katamtaman na tsansa. Samantalang kapag kulay pula naman po, ibig sabihin ay mataas na tsansa. Ngayon naman po para sa week 2, makikita po natin na meron din pong dalawang systems na posibleng mabuo. Bagamat yung isa po, itong sinulat natin na pang-apat, ay mayroong mababang tsansa. Samantalang yung ito naman po ay may katamtamang tsansa. So balikan lamang po natin yung inulat ni Binibining Veronica kanina. So sinabi po niya na meron daw po silang binabantayang system na maaring mag-develop sa maging low pressure area at tumuloy po sa pagiging tropical depression. So posibleng ito po, system na ito na yun. Ayun po. Ngayon naman po pakita lamang po natin yung average na dinadaanan ng bagyo tuwing Setyembre. So ayon po sa pag-aaral, meron pong 4 na pinaka-common na dinadaanan ang bagyo. So una po ito, so lumiliko lamang po siya, hindi po siya tumutuloy sa Pilipinas. Meron din pong pangalawa, hindi rin po siya nagla-landfall sa o tumatama sa kalupaan. No? Bagamat itong track na ito ay maaaring magpalakas ng hangin habagat na maaaring magdala ng mas malakas na pag-uulan. Bagamat hindi po tumatama yung bagyo sa kalupaan. Yung pangatlo naman po ay mayroong mataas na tsansa na tumama sa kalupaan, bagamat ito po ay nasa bandang hilaga na po ng Luzon. At ang pang-apat naman po ay tumatama din po sa kalupaan, bagamat nasa bandang Eastern Visayas, Bicol at Southern Luzon na po. Samantala, sa buwan ng Oktubre, ito naman po ang average na tracks ng mga bagyo. So, yung unang dalawa po, ang
pinapakita lamang po nito na mayroong pagre-recurve o hindi po tumatama sa kalupaan. Samantala yung pangatlo naman po, pang-apat at pang-lima ay mayroon pong tsansa ng pag-landfall o pagtama sa kalupaan sa Luzon, Southern Luzon at sa may Visayas area. Ngayon naman po magtungo tayo sa ano yung gaano kataas ang posibilidad na humigit sa mga thresholds na ito yung pag-uulan. So kapag mas pula po, ibig sabihin mataas yung tsansa. Kapag luntian naman po, may katamtamang tsansa. Kapag medyo light green o kulay puti, ibig sabihin po mababa ang tsansa. So para naman po dito sa ano po ang posibilidad na humigit sa 50 millimeters na pag-uulan ang mararanasan mula September 25 hanggang October 1. So mapapansin po natin na sa may bandang Mindanao po mataas ang tsansa. Gayon din po may mga bahagi po sa Cordillera sa may Northern Luzon na may katamtamang tsansa. Samantala sa ibang bahagi po ng bansa, low to moderate na po. Samantala para po sa posibilidad na humigit sa 100 milimetro na pag-uulan na total para po sa week 1, moderate o katamtamang tsansa sa gitnang bahagi ng Mindanao at mababa naman po sa natitirang bahagi ng bansa. Samantala sa mas mataas po na rainfall thresholds ay mababa na po ang tsansa. Para naman po sa ikalawang linggo, Oktubre 2 hanggang Oktubre 8, so mayroon po tayo nakikita na mataas na tsansa na humigit sa 50 millimeters, yung weekly total sa may bahagi ng Mindanao, gayon din po sa may Cordilleras. Katamtaman naman po na tsansa sa ibang bahagi ng bansa. Bagamat kung titignan natin yung sa 100 millimeters, medyo mababa na po bagamat ito ay medyo green. Pero mababa na po ang tsansa, lalo na po na humigit sa 150 millimeters. So bilang pagbubuod po, ang climate drivers natin ay mayroong active na MJO at narito po ang mga posibilidad na magkaroon ng TC formation sa mga lugar na ito. At para naman po sa ulan, mapansin po natin na mas kaunting pag-ulan o drier than usual mula sa September 25 hanggang October 8. Ang mga forecast products po na ito ay makikita po natin sa website ng Pag-asa, bagong.pagasa.usc.gov.ph, at punta lamang po kayo sa Tropical Cyclone TC Threat Potential Forecast para po sa produktong ito, samantala para naman po sa posibilidad ng paghihigit ng ulan sa mga thresholds na ito, punta lamang po sa climate prediction at subseasonal. Ayun lamang po, maraming salamat po. Over to you, Miss Valerie. Maraming salamat po, Sir Ryan. So, that was very detailed explanation. I hope madami po natutunan yung mga kasamahan natin. So, especially dun sa nakita natin sa TC threat potential na pinresent ni Mr. Ryan, nakita natin we have possibility or low to moderate likelihood ng formation ng tropical cyclone within the next 2 weeks. So I hope magamit natin ito sa ating mga planning. If may mga lakad po tayo sa mga susunod na linggo, maaari natin tingnan yan palagi yung ating tropical cyclone forecast at as well as yung ating rainfall exceedance para mas maplano natin ng maigi yung ating mga kailangan pong gawin sa mga susunod nga na linggo. So before we proceed to the climate outlook, since we have time pa naman po, I think we can have a 10-minute health break. So grab na po natin itong chance na to to get your coffee if hindi pa po kayo nakakapag-almusal and all. So, and babalik po tayo around 10:30. Maraming salamat po.
Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaigting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Niño 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng Sea Surface Temperature o SST sa Niño 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Niño event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Niño ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Niño event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Niño ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Niña naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Niña event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Niño 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Niña event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Niña. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang nagbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Niño o La Niña event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Niño o La Niña. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory at Final Advisory. Ang El Niño o La Niña Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Niño o La Niña event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan.
Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCAO at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisories. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino.
Good morning po ulit sa ating lahat and welcome back sa continuation nitong ating Climate Forum. So I hope po bumalik ang mga kasamahan natin, as well as yung mga manonood natin sa Facebook and YouTube Live. So I think umabot na po tayo ngayon dito sa Zoom ng around 128 participants, while sa atin naman Facebook Live, meron tayong mga 98 na watching live, while sa YouTube naman currently meron tayo 30 na nanonood din sa ating YouTube Live. So all in all, nasa more than 200 participants po across different platforms yung nakikinig sa ating Climate Forum ngayong araw. So I hope sa mga susunod pa po natin na Climate Forum, patuloy pa din po ninyo itong tangkilikin at ma-encourage din po natin yung mga kakilala natin na mag-join dito sa ginaganap nating event. So to proceed na po dun sa next part ng ating forum, to give us the climate outlook for October 2024 to March 2025, may I call on Ms. Rusi G. Abastillas, for Assistant Weather Services Chief from the Climatology and Agrimeteorology Division. Hello, good morning po sa ating lahat. So in behalf of Ms. Anna, who is on an equally important meeting today, so I will represent her muna. So let me share my screen. Visible na po? Yes po, ma'am. Thank you po. Okay, thank you. So magandang umaga po ulit sa ating lahat. I will be presenting the climate outlook for the next 6 months that covers October 2024 up to March of next year. So the contents of my presentation still includes the ENSO update, kung ano na ba yung latest, and then yung climate outlook that includes for rainfall, temperature, the number of tropical cyclones, the number of dry days, and the watershed, yung forecast natin sa ating mga dams, and then the summary. So ito po yung latest natin as of September 23, kung ano na ba yung kondisyon na pinaka-latest doon sa ating tropical Pacific, which is itong indicator kung magkakaroon tayo ng isang ENSO event, either El Nino or La Nina. Pero sa ngayon, ang binabantayan natin itong developing La Nina sa atin na makaka-apekto sa ating bansa. So the latest na condition of sa ating tropical Pacific during the last 4 weeks, which covers 25 of August up to 21 of September, nakikita na natin na meron ng paglalamig or dito sa ating East Central until the Eastern Pacific Ocean, kung saan near to below average, ibig sabihin lumalamig na yung ating Central and East up to the Eastern Pacific Ocean. Whereas ito naman sa ating Western Pacific, still nakikita pa rin natin yung kulay, shades of brown to orange. Ibig sabihin, mas mainit pa rin yung ating karagatan dito malapit sa atin, sa Pilipinas. Nandito tayo sa Western Pacific. Pero dito nakikita na natin evident na yung cooling dito sa East Central up to the Eastern Pacific Ocean, which is, ito ba binabantayan natin na kung maaabot na natin yung threshold for cooling doon sa Tropical Pacific na sa Nino regions particularly, ay doon na natin nasasabi na umpisa na ng ating La Nina na development or condition. Ano naman yung response ng ating atmosphere doon sa ating karagatan na lumalamig? Sa ngayon, ito po yung OLR, meaning the outgoing long wave radiation, o kung gaano ba ano ba yung response or interaction nitong ating karagatan doon sa ating atmosphere. So ito po yung ito din same region ang binabantayan natin na nagpapakita for the last 4 weeks din na yung ating outgoing long wave radiation, which is equivalent kung nagkakaroon ba ng enhanced convection, nagkakos na precipitation or rainfall dito sa atin sa Pilipinas. So nakikita natin dito na for the last 4 weeks, nagkakaroon ng enhanced convection itong negative OLR, or meaning ito po yung nagdadala ng mga kaulapan at pag-uulan dito malapit sa atin sa Pilipinas and the Western Pacific, which is also evident naman dito kasi sa ating karagatan, which is warmer, so magkakaroon siya ng convection. Kaya mas during the last month of last 4 weeks, naranasan natin yung maraming ulan base doon sa review natin ng
ng rainfall conditions for September at nagkaroon tayo ng 5 bagyo, which is baka madagdagan pa ng isa kung sakaling mabubuo itong LPA na binabantayan natin. So sa ngayon, during the last itong buwan lang, nasa above average na tayo ng ating tropical cyclone, which is normally on the average is 2 or 3 lang. So nakalima na tayo at kung magkakaroon pa ng isa, 6. So ito po yung nagdulot din ng maraming ulan dito sa atin sa buwan na ito. As well as doon in-explain kanina na yung ating Madden-Julian oscillation is active din. So isa ito yung mga drivers kung bakit nagkakaroon tayo ng variability sa ating mga pag-uulan. And the last 4 weeks there, this week pala, yung ating pinaka-latest na sea surface temperature anomaly doon sa ating Niño regions na binabantayan. So makikita natin na for the Niño 1+2 dito sa Eastern Pacific, nagkaroon siya ng konting warming, naging positive 0.2. But dito sa, particularly dito sa Niño 3.4, which is ito yung kinukuhanan natin ng index sa ating pagkakaroon para mailagay natin sa historical record kung mayroon tayong El Niño or La Niña, itong Niño 3.4, which is ngayon, first week na nagkaroon tayo ng negative 0.5, which is also na binabantayan nating threshold for an La Niña pag negative 0.5 and below. Ito na yung umpisa or threshold value na dapat masusustain niya para magkakaroon tayo ng El Niño condition, or kung masusustain niya in the next 7 months or 5 consecutive seasons na magkakaroon na tayo ng La Niña episode or event. So sa ngayon, na pinaka-latest natin weekly for as of September 23 is negative 0.5. But the rest of the Niño regions, hindi pa siya umabot doon sa tinatawag nating threshold values. At binabantayan din natin not only the surface temperature anomaly, but as well as doon sa subsurface, which is from the surface down to 300-meter depth. So sa ngayon, dito sa nakikita natin na blue na kulay, ibig sabihin yan, cooling dito sa Central and Eastern Pacific. Pero dito malapit sa Western Pacific, ay nakikita pa rin natin na evident pa rin yung kulay orange. So, ibig sabihin, hindi pa rin nasusustain or hindi pa rin umabot yung cooling dito sa parteng ito sa Western Pacific. Ang cooling din nandito na sa Central and Eastern Pacific. So, sa ngayon, hindi pa rin nasusustain yung cooling dito sa surface ng ating Western Pacific. And ano naman yung chances, base dito sa official na NOAA and Climate Prediction Center na probability for ENSO, based ito sa issue nila ng September 2024. This is based on the model output from the middle of the previous months, plus the experts' judgments ng mga scientists, climate scientists natin sa NOAA and the International Research Institute for Climate and Society, na kung saan dito makikita natin na yung graphs. Ito pag blue, ibig sabihin nagre-represent siya ng La Niña. Pag kulay gray, represents ENSO neutral, and yung kulay red represents El Niño. So sa ngayon, nakikita natin yung blue bars, the probability is more than 71% starting September, October, November season, at mag-increase siya by November, December, January, and then it will weaken again up to January, February, March, which is more likely na yung ating La Niña is favored to emerge during the September, October, November season and persist through January, February, March of the fall of 2025. And we expect a return to ENSO neutral dito base sa pinapakita ng ating graph na it will likely start February, March, April, na kung saan the probability for ENSO neutral is 49%, slightly higher than the probability for La Niña, which is 47%. Pero ito, parang ito na yung umpisa na magkakaroon na tayo na ENSO neutral, and then coming March, April, and May onwards, we expect ENSO neutral conditions. At kung gaano naman hindi or ano ba yung intensity na in-expect natin na La Niña sa ngayon, so based doon sa mga sea surface temperature anomaly na forecast sa mga models, ito po yung ating nakikita, ay yung nakikita ng mga scientists natin na pag negative 0.5 and up to negative 0.9, that will be considered a weak La Niña. So base doon sa mga models, we are likely, the models predict a weak
or borderline La Nina based on the recent conditions na during the mid-month of September na forecast. So we expect 71% by September, October, November for a weak La Nina, and then at to 63% by JFM. And then afterwards, we will have less than 50% na. So we expect starting February, March, April, up to April, May, June, na tuloy-tuloy then yung ating ENSO neutral condition. So parang short-lived lang siya, and a weak borderline La Nina ang in-expect natin for this episode na nagde-develop. And for the ENSO alert system status natin, still we are on the La Nina alert, meaning because of the threshold values na binabantayan natin, hindi pa siya natin naaabot. So ENSO neutral conditions still continue to prevail over the tropical Pacific Ocean, but already show signs of La Nina development. And most climate models combined with expert judgments suggest 71% of La Nina forming in September, October, November 2024 season, and will likely persist until the first quarter of 2025. So with these model probabilities, borderline La Nina or La Nina-like conditions will be likely during the forecast period. And what are the weather systems that may affect the country for the following months? So since we are now nasa weakening na tayo or patapos na yung ating southwest monsoon, so starting October and November, so October will be the transition period from southwest monsoon up hanggang mag-onset na rin ulit tayo, magta-terminate tayo ng southwest monsoon, and then mag-uumpisa na yung ating northeast monsoon by either last week of October or the first week of November. And then ito yung prevailing na mga weather systems. Pag transition period, usually malakas yung ating easterlies plus the combined effect pa ng ating La Nina, which is more likely na mas malakas yung easterlies pag may developing La Nina. And then yung reach of high pressure area, pag may panahon tayo ng mga breaks dun sa ating mga ibang weather systems, so pwedeng magkaroon tayo ng reach of high pressure area. Pero kahit may reach tayo, mas maganda yung panahon, more likely magkakaroon din tayo ng localized thunderstorms, usually pag during the afternoon or evening. And then yung shear line or frontal system, ito na yung panahon pag mayroon lang tayong northeast monsoon, na ito na yung may mga prevailing na rin tayo ng mga weather systems like this. And then the intertropical convergence zone, since papunta na po tayo sa northeast monsoon, ito naman yung axis or pinaka-position ng ating northeast monsoon ay nag-oscillate na siya towards the south or south of the country pag panahon na ito. And then the low pressure areas and the tropical cyclones, kahit na panahon na ng hindi less na number nating ng tropical cyclones, pero usually naman October to November, meron pa tayong mga bagyo talaga na inaasahan hanggang December, and then prevailing din November yung ating northeast monsoon. And then for the second half of December to March, ito naman yung nagko-cover din siya ng pinaka-peak ng ating northeast monsoon, at yung mga prevailing na mga weather systems, nandun pa rin usually mga shear line and yung frontal system, northeast monsoon. Pero pagdating na ng March, ito naman yung panahon na mag-uumpisa na naman yung transition natin. Mahihina na rin yung northeast monsoon, papunta na ulit tayo doon sa tinatawag nating onset na naman ng ating southwest monsoon. So yun lang ating seasonal na changes ng ating mga weather systems during this period. And what is the forecast for the next 6 months ng ating rainfall? So starting October, since transition period na natin na October, so makikita na natin na yung normal rainfall natin pag October, halos spread na siya sa buong Pilipinas. Hindi na katulad ng southwest monsoon na panahon ng southwest na yung concentration or mas maraming ulan dito sa western sections of the country. Pero pagdating na October, halos makikita na natin na meron na siyang mga mas blue or mas darker na kulay blue dito sa Eastern Pacific, meaning because of the prevailing na mga easterlies and yung mga monsoon, yung parang paumpisa na rin yung mga pag-uulan dito sa eastern section, kaya nandito na yung mga mas bluer o mas darker na kulay blue. Pero the rest of the country, makikita pa rin natin na mas marami ng ulan, more than 200 to 300 millimeters na spread all over the country, at medyo mas kakonti na lang din yung ulan dito sa western sections, yung mga climate na
type 1 na kung saan mas maraming ulan siya during the southwest monsoon. And the forecast rainfall is parang mas marami pa rin yung forecast natin dito sa eastern sections of the country, including southern Luzon and some parts of Visayas. Kaya in terms of percent of normal, if we compare the forecast against the normal, ito po yung ating percent of normal for October, which shows na yung sa Luzon, near normal halos yung buong northern Luzon up to the central Luzon area, but the rest of the country, especially the southern Luzon, most of Visayas, and also for Mindanao, eastern Mindanao, and some parts of the western and southern Mindanao, na magkakaroon ng above normal rainfall. So overall, near to above normal rainfall ang na-expect natin for October all over the country. And in terms of probability also, there is a higher probability for an above normal rainfall, especially those areas na pina-forecast natin na above normal. More than 70% din yung pinapakita na probability for this 56, mga almost 56 stations ito, na nagpapakita na mas mataas din yung kanyang probability for an above normal rainfall. And for the month of November, so makikita na natin dito na mas kakonti na lang din yung ulan dito sa Western Pacific. Dito shift sa eastern sections of the country. And this is the forecast rainfall. So makikita natin na i-compare natin yung forecast, especially sa Northern Luzon, doon sa normal, mas marami yung ating ulan. So in percent of normal, so maraming ulan dito sa Northern Luzon, mostly sa Luzon area, kasama na dito sa Southern Luzon, but the rest of the country, mas marami pa rin near normal. So for November, we expect 41 provinces ang near normal, especially ito sa Visayas and Mindanao, and 41 provinces expected, mostly sa Luzon, ang above normal. And in terms of probabilities, still there is a higher probability for these areas to have above normal rainfall, nagre-range siya from 60 up to 70%. But the rest of the country, meron din probability for near, although mas kakonti, and the probability for Visayas and Mindanao for an above normal rainfall is lesser, mga 45 to 50%. And for the month of December, so makikita na natin dito na yung concentration na rin talaga ng ating ulan is over the eastern sections of the country. Halos makikita natin yung pattern na ang dito naman sa western side is lesser na yung ating rainfall normally. But for the forecast rainfall, still makikita natin na napaka-darker. So ibig sabihin, mas maraming ulan ay na-expect natin for the months of December in Luzon, in eastern side of Luzon, Bicol region, as well as the Visayas, eastern Visayas area. And in terms of percent of normal, makikita na natin dito. Nilagyan na pala natin ito ng added na kulay, o ibig sabihin, before kasi hanggang greater than 120% lang yung nilalagay natin pala na percent of normal. But since we need to makikita na ano pa yung mga areas na way above or more than 160% of the normal rainfall ang pwedeng maasahan dito sa mga areas na yan, lalong-lalo na significant ito sa mga eastern sections of the country kung saan mas marami din ay na-expect na ulan normally. So from that rainfall na in-expect natin and the forecast, so we expect these areas to have more than 160% of the normal rainfall. So mas maraming areas, lalong-lalo na sa Luzon, Southern Luzon, including Metro Manila and the rest of the country, na ang way above normal natin is is 23 provinces. And in terms naman sa probability, mas mataas din yung ating probability na magkakaroon tayo ng above normal rainfall for the months of December. And for January also, so makikita na natin na mas kumukonti na talaga yung ulan, lalong-lalo na sa western section. Ang mas marami na lang, if normally, is over the eastern section of Luzon as well as marami eastern section of Visayas and also of northeastern Mindanao. And this is the forecast. Still, makikita pa rin natin na mas maraming ulan compared doon sa normal ang ating ine-expect for the month of January, lalong-lalo na sa Bicol region, eastern Visayas, and eastern Mindanao area. And for the percent of normal, maraming areas, mga 52
provinces, ang in-expect natin na magkakaroon ng way above normal rainfall, lalong-lalo na sa Visayas, Bicol Region, Eastern Luzon, and the northwestern Mindanao area. And in terms of probability, mas mataas pa rin, nagre-range pa rin siya, starting 50 up to 70% ang probability na magkakaroon tayo ng above normal rainfall and those areas din na pina-forecast natin na magkakaroon ng way above normal rainfall. And for February, we still expect lesser na yung ating normal rainfall, but we expect may mga ulan pa rin, lalo na dito sa eastern sections of Visayas, Eastern Visayas in Eastern Mindanao area. And we expect more than 61 provinces na above normal, and 13 of this is expected to have way above normal rainfall, lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas and also some parts of Eastern Luzon area. And in terms of probability, still mataas pa rin yung probability natin for an above rainfall in most parts of the country. And for March, we expect natin na ito yung start na tayo na medyo dry na yung ating condition, but still we expect rainfall to have a above normal rainfall. But in terms of millimeter, mas pakonti na doon sa mga previous months na kung saan tag-ulan talaga natin. So this will be the start of the drier months, but still we expect above normal rainfall, lalong-lalo na dito sa sa Visayas and Mindanao area. Pero dito sa Luzon, we expect na may below normal dito sa western sections of northern Luzon area and mostly near normal na in-expect natin sa mga areas sa Luzon. And for the probabilistic forecast, still we expect, although lesser na yung kanyang probability, mas mababa sa Luzon, pero may in-expect pa rin tayo na near to above normal rainfall. Pero dito sa Visayas as well as Mindanao area, there is still a higher probability for an above normal rainfall, and 11 provinces, lalong-lalo na dito sa western Mindanao area, na magkakaroon ng way above normal rainfall. And this is in terms of per province doon sa maps natin na matrix. So makikita natin na pag kulay dark, more than 160%. So sa January, maraming areas talaga ang in-expect natin January, lalong-lalo na sa Luzon, from eastern section, central Luzon, as well as the Calabar zone, and dito sa Visayas, region 4B up to Mindanao area na magkakaroon ng way above normal rainfall. And in terms of millimeter naman, ito yung range natin for all the provinces in the Philippines. 84 provinces, ito yung pinapakita dito. For Luzon, Visayas, up to Mindanao area. And the watershed forecast naman natin for the selected dams and lakes in the country, not only in Luzon. So ito pinapakita na mostly near to above normal, may mga way above tayo by January sa mga dams natin, lalong-lalo na dito sa Lamesa and the rest of the dams also in Bicol and in Visayas area, na more than 160% of the normal, and this is in terms of millimeter naman. Nakikita natin kung ilang milimetro ang ating ini-expect for this dams sa watershed ito, for the whole watershed. And for the selected dam areas naman, this is the rainfall forecast for the rain stations, yung mga minomonitor, in-observe natin doon sa mga selected dams natin. So makikita din natin na mostly from October to February, yung October to November mostly near to above, pero dito sa December natin halos pinapakita most of our rain stations over the selected dams is already above to way above normal, I may expect natin, except for some areas lang na near normal, but the rest is above to near above to way above, I mean, rainfall conditions from December to February. Pagdating naman ng March, return naman siya sa may way below, near hanggang above normal rainfall ang na-expect natin. And for the catchment naman over the river, sa mga river basins natin for October to December,
makikita natin na October to November, mostly in Luzon and Mindanao ng mga catchment natin, near to above. Pero pagdating ng December, mostly above normal up to may mga way above normal rainfall tayo and expect. And for January to March, so still above, near to above mostly ang mga river basins natin in Luzon and Mindanao. Pero pagdating ng March, in-expect na natin na may mga below normal siya dito sa Luzon area, but for Mindanao area, still in-expect natin na most of our river basins sa Mindanao from January to March na above normal rainfall at saka may mga way above pa na in-expect natin January and February. So ito naman yung forecast natin for the number of dry days. So from October to March 2024-2025. So ito pag nakikita natin na yung kulay green to dark green to blue yan, ibig sabihin less yung number of dry days dyan. Pag shades naman ng brown, ito naman ay mas maraming dry days. So pinapakita natin dito from October na yung mga areas natin na ang number of dry days mas marami dito na sa western kasi pawala na yung ating southwest monsoon. Pero pagdating ng November, December, so makikita na natin na sa western sections, especially of the country, and up to March, na marami na yung araw na dry days. Pero dito sa eastern sections, dito yung maraming, yung konti yung dry days kasi kulay green. So we expect na mas marami na rin in-expect na rin natin na mas dadami yung ating number of dry days from November, December hanggang March. But dito naman sa eastern section, nandun pa rin yung ating mas maraming wet days. Pag less yung dry days, mas maraming wet days. So dry day pala dito na dinidefine natin na hindi siya araw na walang ulan. Pwede siya may ulan but less than 1 millimeter is still considered a dry day. So ito yung matrix natin per province. Kung makikita natin dito, pag blue, shades of blue, ibig sabihin nabawasan yung ating dry days. Pag shades of red, nadadagdagan yung ating dry days. So October to February, makikita natin na mostly ang provinces natin na bawasan yung ating number of dry days, lalong-lalo na dito sa pagdating ng January na mas marami yung nabawas doon na dry days. So ibig sabihin, less yung dry days na nadagdagan yung ating wet days. Pero pagdating ng March, lalong-lalo na sa Luzon, we expect below normal or near to below normal rainfall kasi nadagdagan din yung ating number of dry days dito sa Luzon, pero dito sa Visayas and Mindanao area still nababawasan yung ating number of dry days as pinapakita dito ng blue shades natin. In terms of temperature naman, we still expect kahit na we expect a La Nina, pero in terms of mean temperature anomaly, or this is the forecast for the average ng ating daytime and nighttime temperature. So still we expect for the month of October na slightly or near average up to slightly above average, but meron tayong mga areas, lalong-lalo na dito sa Mimaropa and Visayas area na slightly below average. Pero pagdating ng November up to December, still we expect a near to above average yung ating ina-expect na temperature, mean temperature. Pero pagdating ng January, mostly mas marami ang near average to slightly warmer than average yung ating ina-expect. And pagdating ng February, ganun pa rin up to March. And meron tayong mga selected stations na pinapakita na slightly below or to below average ang in-expect natin, lalong-lalo na dito sa Mimaropa, Bicol region, and some parts of Visayas na mas malamig siya doon kaysa ating in-expect na average na temperature for a particular month. And for our rainfall, for our temperature, extreme temperature naman na inaasahan, this is a temperature wherein pwede lang natin ma-observe sa isang araw, hindi siya for the whole month. So ang nagre-range from yung ating temperature for maximum
from Northern Luzon down to mountainous Mindanao area na in-expect natin na ranges ng temperature for the stations dito sa Northern Luzon, covered ng Northern Luzon up to the lowlands of Luzon area, na from 27, halimbawa 27.7 doon sa mga areas na medyo doon sa extreme Northern Luzon, and more than 35 degrees Celsius ang in-expect natin for October, and pababa siya hanggang December up to January, and then tataas siya uli ng mga 37 degrees pagdating na ng March. Pero sa ating mountainous areas of Luzon, still we expect 25 up to 27 or 28 ang pinaka-mainit. And for Metro Manila, we expect din na medyo bababa na yung ating temperature, mga 34, more than 35, pero pataas ulit siya pagdating ng March. Lowlands of Visayas, ganun din. We expect a more than 37 degrees Celsius. And then sa lowlands of Mindanao, ganun din, may 37. At pataas din siya pagdating ng March, 37.9. And mountainous Mindanao, na about 35 degrees din ang inaasahan natin pagdating na ng February and March. But for the minimum temperature or the nighttime temperature natin, so ito na yung panahon na papalamig since we are already affected by northeast monsoon season. So dito sa Northern Luzon, ito yung covered din ng extreme Northern Luzon, mga Batanes area, na yung ating temperature ay pababa na siya. And then dito sa mountainous areas of Luzon, ito specifically, malapit sa Baguio, sa mga Cordillera Administrative Regions natin na temperatura, so in-expect natin na pababa hanggang pinakamababa niya is February, about 9.4 up to 15 ang pinakamataas. And also for Metro Manila, pababa din yung ating temperature, which is pinakamababa ang in-expect natin January and February, na less than 20 degrees Celsius. And but it's just the range. Ito yung pinaka-minimum, or it could have a range up to 24 naman, up to 23 degrees Celsius. And then sa Mindanao, mountainous areas in Mindanao, also expect 14 to 17 degrees Celsius by December, up to 13.3 ang pinakamababa by February. So ito po yung extreme temperature forecast natin for the months of October up to March of 2025. And ilan pa bang bagyo ang in-expect natin for the remaining months of 2024 as well as the first quarter of 2025? So for October, November, for October, we still expect 2 or 3 na bagyo. And then for November, 1 or 2. And also December, 1 or 2. And for January up to March, we expect 0 or 1 na bagyo ang pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility or magde-develop. So 4 to 10 ang ating in-expect during the forecast period. But for October to December, up to the end of the year, we expect 4 to 7. And for the next first quarter is about 0 to 3. And this is the average tropical cyclones, kung saan makikita natin na yung pinakamaraming bagyo pa rin, the average from 1948 to 2023 is during the month starting more than one tropical cyclone expected natin by June, pero pinakamarami talaga starting July up to October, kung saan more than 2 ang ating average na pumapasok sa ating PAR. More than 2 to 3 ang pumapasok. Pagdating ng November also 2, pero 1 na lang siya starting December up to May, kung saan less than 1 ang January to May natin, less than 1 na bagyo ang pumapasok. Ibig sabihin, hindi siya umabot na, yung average na niya is, in-expect lang natin, mas less than 1 yung ating in-expect during this months. And yung forecast, itong average tracks naman, makikita natin na October, November, December, usually yung mga tracks natin, although may mga pari-curve, but mostly nagko-cross siya sa Luzon, Southern Luzon, down to Visayas and Northern Mindanao area, October, November, until December. Pero pagdating ng January, mostly, kung may papasok sa Visayas or either magre-recurve siya before maglandfall or yung sometimes, pag naglandfall siya matutunaw, hindi siya nagiging LPA na lang siya. January
February, lalong-lalo na February. And March also, usually yung mga trucks nagre-recurve or magko-cross sa southern or sa central part of the country or sa Visayas, Northern Mindanao area. And for the summary, for the ENSO status, ENSO neutral conditions continue to prevail over the tropical Pacific Ocean, but already show signs of La Nina development. And also, most of the climate models combined with the expert judgments suggest a 71% chance of La Nina forming in September, October, November 2024 season, and will likely persist until the first quarter of 2025. So with these model probabilities, we expect either borderline La Nina or La Nina-like conditions during the forecast period. And for the rainfall outlook, yung pinakita natin kanina, it's October to November, most parts of the country may experience above to near normal rainfall conditions. And for December to March of 2025, generally above to way above normal rainfall is expected, with exceptions doon sa December natin na some areas in Mindanao may experience near normal. Pero binabantayan natin dito is either above near normal to above to way above ang mas marami. So from January to February, the western portion of North Luzon may experience near to way below normal rainfall. Kasi may mga areas na tayo doon na medyo kulay yellow and pula. But for March, most of Luzon may see near to way below normal rainfall. But in terms of probability, there is still a higher probability for an above normal rainfall conditions in most parts of the country during the forecast period. And for the temperature outlook, generally near average to warmer than average surface air temperatures are expected in most parts of the country during the forecast period, except doon sa mga stations natin sa extreme northern Luzon, sa southern Luzon and Visayas, na may nakikita tayo doon na slightly cooler to cooler than average temperatures. And for the tropical cyclones frequency forecast, we expect 4 to 10 are likely to develop or enter the PAR during the forecast period from October to March, and then 4 to 7 ang in-expect natin up to the end of the year. So Pag-asa will continue to closely monitor the looming La Nina, and updates and advisories shall be issued as appropriate. So the next tentative schedule for the next forum, which is the 177th, will be on the 23rd of October. So with that, maraming salamat po. Back to you, Ms. Val. Maraming salamat po, Ma'am Lucy, of course, for giving us the climate outlook for the next 6 months. So that covers yung ating October 2024 until the March of 2025. So nakita natin dun sa presentation ni Ma'am Lucy, mukhang nakakita na tayo, although tayo nasa ENSO neutral conditions as of the moment. Nakita na nga tayo ng signs ng La Nina development. And umabot na ng 71% chance ang formation nito by September, October, November season. And nakita din natin na yung magiging epekto nitong looming La Nina natin in terms of rainfall, kung saan meron na tayong mga areas na way above normal rainfall or more than 160% nung pangkaraniwan nilang tatanggap na pag-ulan yung pinipredict natin na kanila namang matatanggap for the next months. And as lastly, yung dami ng bagyo, no? So I think 4 to 7 na tropical cyclones until the end of the year, if I wrote it correctly po, and then 4 to 10 naman until March 2025. Yun. So maraming salamat po again, Ma'am Lucy, for giving us that climate outlook. So to additional lang po sa mga kasamahan natin na nanonood sa Facebook at ating YouTube Live. You can also put your questions po sa chat box dyan, and meron po tayong kasamahan na kumukuha niyang questions na yan para ma-erase din po natin siya during the open forum. So, as of this moment po, ipapasa ko na ang ating virtual floor sa ating moderator for the open forum, the Weather Specialist 1 from the Climatology and Agrimeteorology Division, Mr. Joey H. Figuracion. Sir Joey.
Thank you so much, Val. Good morning po sa ating mga participants. At this moment, mayroon na tayong mga na-collect ang mga katanungan ninyo or clarification. But we will make use this opportunity para po magkaroon tayo ng healthy discussion sa mga na-discuss kanina. So, ang mga na-discuss kanina ay i-show ko lang po ulit as a review. Meron tayong mga presentation or discussion for the weather update. Meron tayong mga presentation from our hydrologist, no, from hydrometeorology division, the status of our dams, no. At meron din tayong discussion ng review ng ating climate condition in the past several weeks or approximately 2 months, and subseasonal forecast in terms of high impact weather events na forecast in the coming two weeks, and yung last ay ang climate outlook. So these are climate and weather information that you have that we discussed today. So if you have questions po, you can raise your virtual hands sa ating po mga participants na nandito po sa ating Zoom meeting. So far wala po ako nakikita. Maybe we can proceed doon po sa ating mga nakolektang mga katanungan. Hold on po. Okay, we have here in the chat box actually, no, although unahin muna natin itong question from the FB Live natin. So, from Liam Martinez, ang tinatanong niya, posible po ba ang pagkaroon ng monsoon break ng habagat? If meron po, ano po ang characteristic para masabing nasa monsoon break na po tayo? So, anyone po can answer in the weather division sa ating weather forecaster kanina? Good morning po, Sir Joey. So, Yes, good morning, Miss Veronica. Go ahead po. Okay po. So, posible naman po talaga na magkaroon ng monsoon break ang habagat. So, actually, naka-monsoon break po tayo ngayon. And also, posible na ngang papunta na din tayo sa transition period. And then, yung mga characteristics natin ng monsoon break, pwede natin siyang ma-observe sa mga surface map natin. And then, tingnan natin kung may yung southwesterly components ng hangin. Also, pwede din naman nating makita. Usually kasi kapag naka-southwest monsoon, mas nagiging maulan sa western section. So, kapag naka-monsoon break, ma-observe natin na hindi na nga ganun ka-maulan sa mas west pa po natin. And pwede din naman natin tignan din sa mga satellite images natin kung yung mga dalang paulan netong southwest monsoon. Sige po. Thank you po, sir. Okay, thank you, Miss Veronica, for that answer. We have also additional answer, I think, from Miss Anna. Miss Anna, go ahead po. Ma'am Anna, you raised your hand. Wala siya. Ayan, okay. Okay, ma'am, go ahead po. So, I cannot unmute myself po kanina. So, good morning po. So, meron po tayong historical na mga occurrences ng monsoon breaks. Actually po, base dun sa mga occurrences ng monsoon breaks natin. So, mga around from 4 days up to more than 2 weeks, yun yung mga tinatawag nating monsoon breaks. And may certain millimeter or amount of rainfall tayong nakikita na para masabi natin na mayroong monsoon break. So, wala lang po tayong detail dito, but yung based po dun sa analysis na ginawa ng Pag-asa. So, meron po tayong mga ganun para matawag natin, sabi natin na meron tayong pong mga occurrences ng monsoon break. So, usually from 4 days up to more than 2 weeks po, yung mga monsoon breaks occurrences natin historical. Thank you.
Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana, no, for that answer. Siguro dadagdagan ko lang yung nabanggit ni Miss Veronica, no, nung nabanggit niya kanina na nakikita sa mga pamapa, maybe ang tinutukoy niya, nagkakaroon kasi ng lakas ng high pressure area dito sa silangan natin. So that's why during the monsoon breaks ay merong nagbabago yung wind pattern, no? So nag-i-intrude kahit nasa monsoon tayo, nasa southwest monsoon, nag-i-intrude yung easterly sometimes, no? Dahil lumalakas yung rather yung ridge ng high pressure area. So that's why since ridge tayo, nagkakaroon ng pagbaba o pagkaroon ng drop ng cloud formation, which is minsan nakikita nyo dyan, nagkakaroon ng clear sky kahit na nasa monsoon period tayo. So that's why mayroong pagkonti ng mga ulan. So isa yan sa nakikita natin na indication or mapapansin natin no characteristic ng monsoon break. So maraming salamat po. Now we will proceed to the next question from FB again, no? From Simon Salinas, no? Kailan po ang onset ng amihan o northeast monsoon? Ma'am Ana, you can respond po. So siguro dadagdag na lang po ng weather forecasting division section natin. So nakikita na po natin, sabi nga po dun sa ating mga analysis ngayon. So medyo monsoon lull tayo ngayon. Imposible magtuloy-tuloy ito hangga't hindi pa nagkakaroon tayo ng bagyo uli. Nakikita na po natin na mayroong possible po information na nitong dito sa yung high pressure area dito sa may mainland China. So parang nakikita natin maaring maaga ang termination ng southwest monsoon. So magkakaroon po ng in-transition, baka po pagdating ng mga around last weeks of October ay posible na pong dumating yung ating amihan or at least first week ng November. So yun nakikita natin at least second half of October to first half of November, doon natin nakikita yung possible occurrence ng northeast monsoon, which is normally during the last week to first week ng November natin nakikita ito northeast monsoon. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana, no, for that response. May add to ba ang ating forecaster from the Weather Division, Ms. Veronica? Okay, I think wala na, no? Yeah, you can proceed. Opo. So, add ko lang naman po. So, tama po yung nabanggit po ni Ma'am Ana. Makikita din po natin sa ating mga surface map saka mga upper air map. So, sa surface map, makikita natin na malakas na yung high pressure natin sa north natin. And also, mapapansin din natin yung mga malalakas din na hangin na mostly sa may northern part ng Philippines po. And then, kung titingnan din naman natin yung hangin, talagang mapapansin natin na pa-northeast na yung papuntang hangin po sa atin. Okay. Maraming salamat sa additional information sa ating forecaster from the Weather Division, Ms. Veronica. Okay, next tanong po natin ay from dito po sa loob ng ating Zoom meeting from Jed Neresina, no? Ang tanong niya po ay ilang bagyo po ba ang inasahan? I think nasagot na ito kanina or pwede pong magkaroon pa ng additional information si Ma'am Rosie. So, ang ano niya kasi is gaano po kalakas ang mga bagyong inaasahan sa darating pa, I think sa mga buwan, no? Ma'am Ana, you can respond. Opo. Doon sa pinakita kanina ni Ma'am Rosie, around 4 to 7 po na bagyo until December yung nakikita po natin. 4 to 7 and 4 to 10 up to March yung forecast period natin. Meron po kaming initial na pag-aaral tungkol po dun sa mga historical occurrences ng ating bagyo during La Nina last quarter of the year. So historically po, may nakita rin po tayong pattern na kung saan there are instances po, since we are forecasting na magkaroon tayo ng weak La Nina or borderline La Nina during the forecast period, and ito po yung kasagsagan ng ating mga landfalling and crossing na bagyo. Historically po, may nakita tayong pattern that during weak La Nina, last quarter of the year, mas nagkakaroon po tayo ng mga occurrences ng mga super typhoon and typhoon category.
So maaaring siya ay of super typhoon or typhoon category, and at the same time rain-bearing po yung mga bagyo natin or other rain-bearing weather systems. Kaya ang ibig sabihin lang po niyan, even though na ito ay borderline La Nina or weak La Nina or La Nina-like condition, posible po nating makaranas din ng mga typhoon and super typhoon category during the last quarter of the year, even na magkaroon ng weak La Nina. So yun po yung nakita natin dun sa ating analysis, initial analysis based po dun sa historical occurrences ng ating mga bagyo, given and so conditions. So ingat po din tayo. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana, for that answer to this question from Jed ni Resina. Ang next question po natin ay isa siyang Tanay Mountaineers, no? Dito rin nasa loob siya ng ating Zoom meeting from Romelin Lagunday. Magandang umaga daw po. What are the projected climate change impact on the Philippines coastal communities, and how can they adapt to these changes? I think we have inside the Zoom meeting, no, ang ating expert for climate change, Dr. Doc Mar. Can you respond? Sa room po ba si Doc Mar? So I think baka mayroon siyang inatin din na equally important meeting, no? So I think maybe I can respond, maybe slight lang, no, konti lang. Sa atin pong sa mga ipakita lang po natin na meron pong specifically tailored products for climate change, no, na magagamit o climate projection magagamit ng ating mga LGUs. Actually, active yung mga LGUs as far as I know doon sa mga LCCAP, no, na ginagawa ng mga LGUs at ginagamit po nila ito. Kung nakikita niyo po itong screen, nakikita po ba? Sa aming website po, ito po nakikita niyo sa climate tab, mapupuntahan po ninyo yung climate projection. So dito sa dynamical downscaling, meron po ditong climate, which ito. So climate, ito po yung makikita ninyo. So ito po yung mga scenarios, in different scenarios. So you can choose from this time period, and makikita po dito by municipal or provincial level po siya, rather provincial level ang ano po niya. So itong mga to ay different scenarios na ginagamit po na ating mga LGUs para po sa kanilang planning, no, in terms of climate change. Now, I think so may mag-a-add pa po ba? Joey? Yes, ma'am. Joey, sorry. Yes, Doc Mar, yes po, proceed po. Oo. Salamat. Ang question nila ay mainly climate change impacts on coastal communities, no? Yes po. Maraming More on- salamat sa pag-provide mo ng information pertaining dun sa projections natin, but they are mainly focusing on rainfall and temperature. Now, for coastal communities, definitely ang makakaapekto dito ay yung sea level rise. Although we don't have that information yet on our website, but we are, or I think our impact assessment and application section team is currently looking at revising, no, yung ating before kasi meron tayo na provide na sea level rise projections dun sa previous na report natin, yung CMIP 5. But the team ng IAS is currently updating it to incorporate yung CMIP 6 and also utilize satellite related information. So sea level rise po ang main concern natin kapag coastal communities. And in addition to that, yung projections din natin pertaining sa tropical cyclones, no? Kasi ang tropical cyclones, alam naman natin, particularly for stronger tropical cyclones or at least tropical storm or typhoon categories, they generate storm surges. And of course, ang projections natin and some of the studies that we have seen are what we are expecting in the future with climate change is more intense tropical cyclones. And of course, with more intense tropical cyclones, then definitely we're expecting storm surges to become worsen in the future. So those are my answers, Joey. I hope that clarifies or satisfies the question of Tanay Mountaineers. Thank you very much. Thank you so much, Doc Mar, for that answer. So, Ma'am Telma, do you have additional
info po. I think Doc Mar has already answered, but again, yung previous study namin is in terms of tropical cyclone is parang lesser but more intense yung mga bagyo. So pwedeng yun ang mag-affect din sa coastal communities as well as yung sinabi ni Doc Mar na we're going to update yung yung aming information on sea level rise. So again, pag yung tumataas yung temperatura, sabi nga kanina, yes, ang pwedeng effect nun yung pagtaas ng ating sea level rise among our coastal community. So, yun lang ang nasabi na ni Doc Martin. Salamat. Thank you so much, Ma'am Telma. Sunod nating tanong po ay from dito pa rin po sa Zoom, no? I think siya nagtanong din kanina si Jed Neresina, no? Kailan inaasahan ang pagsimula ng La Nina at anong magiging epekto dito sa bansa? I think nabanggit na ito ni Ma'am Rosie kanina ni Ma'am Ana, no? So likely proceed na po tayo for the next question from FB Live, no? From Miguel Eliento. Is the synoptic station in San Ildefonso, Bulacan already reflected on your rainfall maps? So, Ma'am Ana? Okay. Ma'am Rosie, can you respond? I think sa info lang po natin, sa mga ano po ba, sa mga itong maps natin na forecast? Hindi. Joey? Yes, ma'am. I Proceed think po. yung doon sa rainfall maps natin, sa assessment, nandun na yung San Ildefonso. Pero doon sa ating forecast, hindi pa siya pwede kasi bago pa lang siya na istasyon, hindi pa siya natin maipasok sa forecast natin na data. Okay, thank you for that clarification, Ma'am Rosie. So, hindi pa po siya incorporated sa pag-create ng map sa forecasts. Pero sa assessment, kasama na po kasi may day-to-day na po siya observation. Pero dahil wala pa siyang historical data, hindi pa po siya naisasasama doon sa normal, no? Kasi wala pa siyang normal maps, no? So, proceed po tayo sa next question. I think may dalawa siyang question, no, from Philippine Air Force, Major Wendell Gonzalez. Ang una niya pong tanong, is the possible low pressure area on Thursday that has chance to develop into TD can enhance the southwest monsoon, or there will no southwest na since nag-easterlies? Ang pangalawang tanong niya po ay bakit po may monsoon break malayo na po yung pasok ng hangin based sa SAT imagery na sa may Indian Ocean siya, or it's because of transition or nasa transition period na po tayo. So I think unahin muna natin yung unang tanong niya. Andyan pa ba si ang ating forecaster? Yes po sir, nandito pa po. Yeah, si Miss Veronica. Yes po, go ahead po. Okay po. Sir, so thank you po. So, etong LPA na possible ngang maging tropical depression. So, ngayon kasi 'di ba ang mas dominant na weather system natin ay easterly. So, kung nakita naman, di naman natin tinatanggal yung possibility na makahatak siya. Pero kung makahatak man ito, possible may kahinaan na yung paghatak nito ng ating habagat. So, ayun po, para po sa first question. Okay, maraming salamat. So, sa pangalawang tanong ko, I think pwede mo masagot, Miss Beron. I think ang sinasabi niya kasi based on satellite imagery. No? Pero sa ating analysis po, normally pag nagre-recede or nagkakaroon ng monsoon break, ay lumalayo naman po talaga ang mga cloudiness na nandito sa may gawing South China Sea to Indian Ocean. No? So that's kasi nga medyo nag-i-include yung easterlies, no? Or nagkakaroon ng high pressure area o mas lumalakas yung high pressure area sa may gawing silangan natin. So, but based on yung monitoring on your in the weather division, Miss Veronica, ano pong napapansin niyo? Opo, sa ngayon po kasi, mas nakakaapekto po kasi is easterlies po. So,
Yung kung may southwest man po kasi tayo ay napakalayo po sa atin. Possible po baka na opo, medyo malayo din po sa atin, and then medyo malakas din po kasi yung high pressure po natin ngayon, kaya medyo na-overpower din po yung southwest po natin. Yeah, i-add ko lang siguro kung ang tinutukoy niya ay nasa transition period na po ba tayo. Actually, pwedeng papunta na po tayo doon. But during this time of the year, normally, nasa ano pa po tayo? Nasa southwest monsoon. So, actually, kung hindi naman kasi agad-agad yan. So, we have, ang tinutukoy ko po, pag nagta-transition tayo, parang mayroon indication. So far, nagkakaroon na po tayo ng initial indication na pupunta na po tayo doon sa transition period. So, but still, we're in the southwest monsoon period pa rin naman. So, ang usually kasi, pag nagka-transition, may mga nakikita na tayong patterns. So, isa yan sa mga nakikita natin pattern since towards the end na tayo ng September. Maraming salamat. So may additional na tanong pa po tayo from FB natin, no, sa Facebook Live from Ariel Rojas. Ang unang tanong niya, good morning po. If ever mag-aanim ang buong bagyo sa weekend ngayong September, gaano kadalang o kadalas ang pagkakaroon ng anim na bagyo sa PAR sa isang buwan? Ano ang dahilan at sunod na bagyo ngayong September? Sunod-sunod na bagyo ngayong September 2024. At pangalawang tanong niya po, ano naman po ang inaasahang epekto ng La Nina sa amihan? Ma'am Ana, you can respond po. I think wala na si Ma'am Ana, no? Ma'am Te, can you respond? So I think sasagot ko yung pangalawang tanong, no? Sa ano naman po ang inaasang epekto ng La Nina sa actually during amihan, kung may kung set in ang La Nina towards the end of the year, usually pag may amihan, mas nagkakaroon tayo ng frequent yung occurrence ng malalakas na ulan sa silangan ng ating bansa. Likely yung yung like since may amihan, yung nagkakaroon tayo ng frequent din ng occurrence ng tinatawag nating shear line o tail end ng frontal system. So that's why yung eastern side ng ating bansa mas nakakaranas ng mas malalakas na pag-ulan during amihan season. Na kung may La Nina din po, since mas malakas ang pinapa-enhance na kasi ang easterlies, so that's why parang may may additional or nag-fuel pa siya or may nagka-contribute pa siya sa paglakas ng amihan. So yun po yung napapansin natin during amihan season na mayroon tayong La Nina. Now sa tanong po ng sa una, I think Ma'am Te, you can respond. Ay, sandali Ano yung... Ang tanong niya po, if ever na mag-anim daw po yung mabubuong bagyo sa weekend ngayong September, kasi po nakalima na tayo, no? Gaano kadalang o kadalas ang pagkakaroon ng anim na bagyo sa loob ng ating area of responsibility sa buwan ng September? At ano-ano ang dahilan at ng sunod-sunod na bagyo ngayong September ngayong taon? So, I don't have the number and statistics, pero as far as I remember, yung 2021 ba yun? Na meron yung nagkaroon ng buwan na August, hanggang August, wala tayong ganong bagyo. Pero yung energy balance yun eh. So pagdating ng susunod na buwan, like for this case, is September, maraming bagyo. So pag nakita natin kasi yung ang sea surface temperatures across sa western North Pacific o banda sa ating medyo mas mataas kaysa normal. So ang sabi nga ni Ana nung una ay medyo parang La Nina-like. So pag ganyan na mas mataas yung sea surface temperature ay pwedeng mamumuo ang mga bagyo. So nakita natin na mostly near yung land area, yung mga nabubuong low pressure area, tapos ang bibilis, di ba? Kasi mas mainit kaysa normal yung na-observe natin na sea surface temperature near the
Philippine Sea. So yun ang isang ano ba palatandaan din ng La Nina, yung ating sea surface temperature near, pero nasa ENSO neutral pa rin tayo. Pero ang nakita natin is parang signals na towards na formation of La Nina. So yung datos, wala akong datos in terms ng number, pero nangyayari po din yun pag yung previous month ay wala ganong bagyo, is possible yun marami dun sa susunod na buwanan. Nahanap ko yung presentation ko nung nakaraan ng I don't have that data. So maybe we got back to you on those data. Okay, thank you so much, Ma'am Telma, for answering that question from Ariel Rojas. I think initially we have this we have information here based on historical data, Ariel. Last year 2022, which is La Nina, September, no? Meron tayong 5 TC, no? Occurrence during that year. And noong 1956, 1956, no? La Nina din during that year, September also, mayroon din tayong 5 TC o tropical cyclone na nangyari. I think may additional information si Ma'am Lucy, no? Ma'am, you can answer po. Okay. Kasi nakita ko dito sa ating data ng thesis, merong 4. 1978, 1993, meron pa lang tayong 6 na bagyo din. But it was neutral conditions. And in 2009, we have 5. El Nino yan. And then in another 2019, meron tayong 5. ENSO neutral. Yeah. So, iyan ang So based on that, so there's no really pattern na kung La Nina, no? Meron nangyayari siya kahit neutral, kahit El Nino, kahit La Nina. Yung mga ganitong pagkakataon na medyo maraming bagyo sa loob ng isang buwan. Okay, I think balikan natin si Ariel dito kung mayroon naman tayong email ad niya, no? I think bigay natin sa kanya ang datos. So kung Ariel, do you have sa FB Live pala siya, no? So we move on. I think that's the last question for this open forum now. So by the way, for the copy of the presentations, no, ay mabibigay po yan sa inyo mamaya. Mayroon na po tayong ibibigay. Sa mga hindi po mag-participate sa ating survey, abangan nyo na lang po dito. Mayroon tayong dito po sa tab ng climate, kung nakikita nyo sa screen, ay meron dito sa Climate Forum, sub-menu, ay mag-update po tayo dito ng lahat ng presentations ay ma-upload po dyan later at pwede nyo pong i-download yan agad. Then sa magpa-participate po ng ating climate dito sa ating survey, no, ay i-scan nyo po ito, ay automatically you can receive your certificate of attendance as well as may sisend po sa inyo automatically yan. Then yung copy ng mga presentation ay nandyan na rin po ng makikita. So, kami humabol ng tanong. So, sa chat ba? Okay. Let's see kung anong tanong niya. Sa mountaineering, no? Ay may additional question si Engineer Carlos, no, from the isa rin siyang Tanay Mountaineers, no? Since halos lahat ng bagyo nagmumula sa eastern part, it is possible sa western part nagmula ang bagyo. Ano po ang factors kung mangyayari ito? Salamat po. Ang tanong niya, ulitin ko po, ano? Since halos lahat ng bagyo nagmumula sa eastern part, it is possible sa western part nagmula ang bagyo. Ano ang mga factors kung nangyayari ito? Can you answer this? May mga pag-aaral po ba tayo? Bakit although sa ano natin is nangyayari naman po talaga na sa western side nagkakaroon ng TC Genesis, no? Marami po tayong cases niyan. But the factor kung mayroon po tayong analysis kung nagkakaroon, anong factor, bakit nangyayari ang pagkakaroon ng mga bagyo sa gawing
kanluran natin? So usually yung during di ba yung habagat or may mga napo-form din doon kapag mas mainit yung ating or kung minsan nabubuo din siya ng may nabubuo din to sa kabila sa east at saka sa western part, may times din na nangyayari yon. So ang ano nga natin diyan tinitingnan natin yung pagtaas ng sea surface temperature. Pero during the last quarter ay hindi masyado yung doon na form yung ating mga bagyo. Oh, yes po. Okay. So thank you for that answer, Ma'am Tek. May additional questions pa daw po para yeah, may other question pa daw po si Sir Ariel Rojas, no? Parang hindi po lumalakas ang habagat kung walang bagyo nitong mga nagdaang buwan. Masasabi po bang mahina at tuyo ang habagat ngayong 2024? Ano po kaya ang dahilan nito? So napansin natin Sir Ariel, no? So ang usually yung habagat natin that starts from May, last June, July, August. So pag tingnan natin yung na-observe natin nung nakaraan, so pwede ito yung lag effect ng although nasa ENSO neutral tayo, is lag effect ng nakaraan na El Nino. At mostly, isa din sa pag-aaral, pag yung pre-development of La Nina is mas weaker yung ating southwest o yung paulan dahil sa habagat. Pero nakita natin ngayon September is yung mga bagyo na dahil marami tayong bagyo nitong September ay nai-enhance niya yung ating habagat. But then basically yung June, July, August natin, yung southwest monsoon was a little bit weak, no? So meron din naman tayong tinitingnan na indices, na monsoon indices na So in the next siguro i-share natin kung ano yung na-observe natin na monsoon index in the last for this year, Ariel. Okay, thank you Ma'am Telma for that clarification or answer for that question. We'll proceed. So nakikita niyo pa rin po ba yung ating feedback form? Nasa chat box din po ang ating survey link. Maaari nyo lang pong i-click yan or i-follow yung link na yan or scan this QR code. And we'll proceed. I think wala na ito tayong tanong. Kung may mga katanungan po sana, you can raise your hands. Meron pa po tayong konting oras. Okay, for that, wala lang tayo nakikitang tanong. So, ibabalik ko na ang virtual floor kay ating MC, Ms. Valerie. Go ahead po. Maraming salamat po again, Sir Joey, as well as sa ating mga participants for actively participating sa ating open forum. I think talagang nakinig sila ngayong ating 176 Climate Forum, and I hope sa mga susunod pa nating kakandak is patuloy po silang magtangkilik. So, to formally close our Climate Forum for today, may I call on the Weather Services Chief of the Climatology and Agrimeteorology Division, Ms. Telma A. Cinco. So, maraming salamat sa ating magandang host na natuwa ako ang tawag ni Ryan na binibining Valerie Villasica. No? So, with that, magandang tanghali sa ating lahat, and I like to start by thanking all of you for attending this 176 Climate Forum. At nakita ko naman yung mga active participation nyo. So I would like to thank you, and especially our speakers who provided valuable and very informative presentations.
na ito ay importante sa planning and decision making, especially that we are forecasting looming La Nina in the coming months towards the end of the year. And with that, I would also like to acknowledge our Deputy Administrator for R&D, Dr. Marcelino Villafuerte, na sabi niya kanina ang mahalaga yung pagko-conduct ng climate forum na to on a monthly basis, and at hindi lang climate ang binibigay na informasyon but also with weather and also dam updates that was given by Miss Veronica and Miss Oyi. Salamat sa mga updates. So pwede tayong magkaroon ng LPA development na pwede maging TB na pang-anim, no? So hopefully hindi na mabaon, no? So and with that, sa Oyi, si Miss Oyi kanina, no? Ang isang dapat na titingnan din natin ay yung hindi coming months ay yung although yung Angat and Kaliraya decrease pa rin, pero yung dahil sa TC occurrence ng September ay may mga umabot din ng spilling level, but yung Magat Dam is already preparation for northeast monsoon where they might receive more rainfall, no? And also with the climate review ni Ms. Remy ay nakita natin na nasa neutral condition pa tayo at nakita natin yung epekto ng mga bagyo, especially itong September, nakalima na tayo at isa lang nung August. So nakita natin yung extremes, na drier siya during the first 3 months, August. Pero pagdating ng September, nagkaroon tayo ng maraming bagyo na naghihanap sa ang ating southwest. So pinakita din yung maraming areas na naapektuhan na hindi tayo nagkaroon ng zero casualty. But hopefully this coming towards end of the year ay wala tayong malalakas na bagyo na magdulot ng mga casualties. So sa ating S2S na binigay kanina ni Ryan, ang galing magtagalog ni Ryan, no? So makita natin na in the coming next 2 weeks, low moderate chance of formation ng TC PAR for the next 2 weeks, pero meron din na possible, sabi nga din towards the weekend, and active yung MJO. And for Miss Rusi, siya yung nagbigay ng ating outlook. Salamat Miss Rusi kasi she's already the head ng CADS, pero nag-fits in pa rin siya sa claims, no? So nakita natin na talagang there's a possible of na ma-form na itong La Nina. So nasa alert pa rin tayo, but we are expecting na towards September, October, November season na mapag-persist na, and expecting 4 to 7 theses pa rin towards the end of the 2024. At tandaan natin na pag towards the end of the year, ang mga bagyo ay mas nagbibigay ng damage kasi crossing sila, no? So with that, I hope in closing, I want to congratulate each and everyone for a very successful conduct of this 176 Climate Forum, to our participants who provide us with active participation, yung mga katanungan nyo. And we hope that you give us more feedback and comments so as to improve our services, and hope to see you again in the next 177 forum. Thank you for the CLIMS group for conducting this forum, as well to our ICP team who is always there to facilitate our online climate forum. Magandang tanghali sa ating lahat. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Telma, for that very wonderful closing remarks po and for giving us the summary nitong ating naging climate forum. So I hope po, again, madami po tayong natutunan ngayong araw at yung mga pinakita po na forecast na maaari natin expect for the next day, for the next 2 weeks, and for the next months ay magamit natin sa ating decision making and planning for the next months. And lastly po again, para po sa mga manonood natin sa kahit anong platform pa man po yan, maaari po kayong magbigay ng inyong feedback by scanning ito nga pong QR code na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And also kapag tinet nyo din po yung ating
URL dyan sa inyo pong mga browser, access nyo din po yung ating feedback form. Of course, to help us improve our products and services. With that, dito na po nagtatapos yung ating Climate Forum for today. And then we hope to see you on the next Climate Forum, tentatively scheduled on October 23. Maraming salamat po.